Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At dumating na nga ang araw ng pag-alis nila Jin sa base ng Cloud Dragon Secure Delivery Service. Formal na ngang nagpaalam si Jin sa magpinsan. Sinabi niya sa magpinsan na salamat daw sa lahat, pangangalagaan daw niya ang ibinigay nilang regalo. Sumagot naman si Gong Sonyong ng okay at sinabi kay Jin na ipakita daw muna niya sa master niya ang peel bago niya ito e-consume. At gamitin niya raw ito ng maayos. At sumang-ayon naman si Jin dito. Niyakap naman ni Gong Sonyong si Jin at taos pusong nagpasalamat. Sumagot naman si Jin na siya raw ang dapat magpasalamat kay Gong Sonyong. At nakalimutan niya raw itong banggitin kanina ngunit congratulations raw sa pagiging Grandmaster nito. Makikita namang nag-aantay si Yoho at ang iba pa malapit sa bagon. Samantala, nagpasalamat naman ang leader sa kabutihan raw ng Puting Dragon. Sumagot naman ang Puting Dragon na ikinagagalak niya raw ito. At ikinagagalak niya raw ang kanilang pagkakaibigan. Ilang sandali pa ay sumakay na sila sa bagon. At makikitang ang bagon ay papaalis na. Makikita naman si Jin na kumakaway sa bintana ng bagon. Malugod naman itong pinagmasdan ng leader at napasabi sa kanyang isip na tama lang daw na ang isang phoenix ay palakihin ng isa ring phoenix. Masayang kumaway si Jin kay Gong Sonyong at ganun din naman si Gong Sonyong kay Jin. Napasabi naman si Gong Sonyong sa kanyang sarili na hindi na raw siya makapaghintay na dumating ang araw na makita niyang lumipad ang batang phoenix na iyon sa kalangitan. At tuluyan na ngang umalis ang sinasakyang bagon ni Jin at ng Puting Dragon. At makalipas ang ilang buwan, lumipat ang eksena sa headquarters ng Puting Dragon. Ito ay nasa isang rehiyon na hindi kalayuan sa base ng Cloud Dragon Secure Delivery Service Group. At ito ay rehiyon na kung saan napapaligiran ng mga bulkan. Makikita naman si Jin na umaakyat sa isang napakatarik na hagdanan pasan-pasan ang dalawang timba ng tubig. Naririnig naman ni Jin ang boses ng Puting Dragon sa kanyang ulo na nagsasabing kailangan niya raw matuto ng mga official na mga techniques. Ngunit bago yun kailangan niya raw munang matutunan ang basics ng external chi at ang iba pang mga fundamentals. At ito ay tumutukoy sa pagbibuild ng inner chi sa pamamagitan ng paulit-ulit na physical action. Kailangan niya rin daw matutunan ang tamang paghinga at gayon din naman sa paglalakad. Ang lower body daw ni Jin ay kailangang maging malakas upang matuto ng martial arts. Kailangan niya raw maging kaysa ang mundo. Ang Jaegal clan daw ay sinasabing malakas pagdating sa inner chi ngunit mahina sa external chi. Ito ay ang physical na aspeto. Dahil ang Jaegal clan daw ay naging arrogante sa pag-aakalang madali lang nilang mao-oppress ang external chi sa pamamagitan ng kanilang malakas na inner chi. Kaya naman daw si Jin ngayon ay matututo sa ibang paraan. Bibigyan niya raw muna si Jin ng isang bowl. Isang malaki at matatag na bowl na hindi matitibag. Ilang sandali pa ay narrating na ni Jin ang tuktok at napahiga ito sa pagod. Lumapit naman sa kanya ang Puting Dragon at sinabing mukhang handa na raw si Jin sa susunod na stage ng training nito sa kanyang inner chi. Nagulat naman si Jin at tinanong ang Puting Dragon kung seryoso raw ba ito. Sumagot naman ang Puting Dragon na simula raw bukas ay 4 na timba na raw ang kanyang dadalhin na siya namang ikinagulantang ni Jin. Nagsalita naman ang Puting Dragon at sinabing nag-o-overreact daw si Jin. Sinabi naman ni Jin sa kanyang isip na gaya raw ng lagi wala rong awa ang Puting Dragon sa kabila ng malaanghel nitong pagmumukha, maging ngayon o kahit nung unang araw niya dito. Ilang buwan bago ang kasalukuyan, makikitang pumunta sila Jin sa isang lugar. Sinabi ng Puting Dragon kay Jin na ang lugar na ito raw ay kanyang garden at clinic. Na siya namang ikinamangha ni Jin. Dinagdag pa ng Puting Dragon na kalaunan daw ito ay tinawag na White Dragon's Medical Court. Naalala naman ni Jin na sa novel daw ay mayroong nabanggit na ang Puting Dragon daw ay pinili ang isang volcanic area para sa kanyang rehabilitation upang makontrol nito ang 9 clouded absolute pulses at mukhang ito na raw yun. Nasabi naman ni Jin sa Puting Dragon na napakalaki raw ng lugar na ito. Ito raw ba ay dahil sa marami silang pasyente?
Sumagot naman ang puting dragon ng of course. Hindi man daw siya kumuha ng disciple noon kahit papaano kilala naman daw siya bilang isang doktor. At sinabi kay Jin na papasok na raw sila dahil kailangan pa nilang mag-unpack. Napasabi naman si Jin sa kanyang isipan na napakagara daw ng interior ng establishmentong ito. Nasabi rin niya na ang base ng Cloud Dragon Secure Delivery Service Group di hamak na mas marangya ngunit ang lugar daw na ito ay hindi nalalayo. Ilang sandali pa ay may natanggap si Yuho na sulat mula sa messenger birds na ibinigay ng kanilang kasamahan at sinabihan ito kung na-organize na raw ba nito ang sulat. Nagulat naman si Jin nang marinig ang terminong messenger birds. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mata ni Jin at siya ay namangha nang makita ang paparating na mga ibon na may tangan na sulat. Napasabi si Jin na mukhang ito raw ang tinatawag nila na messenger birds na madalas niyang mabasa. Ang mga ibon na ito ay itini-train upang mag-deliver ng mga sulat at iba pang uri ng mails. Ito raw ay sadyang nakamamanghang pagmasdan ng personal. Nagsalita naman ang kasamahan at sinabi kay General Yuho na ang messenger birds daw na mula sa Sura Clan at Blue Dragon Clan ay sunod-sunod na dumarating. Lumalabas raw na marami ang naging casualty sa naganap na labanan ng dalawang clan na ito. Sumagot naman si Yuho na mukhang ilang araw nang hindi raw maganda ang ugnayan ng dalawang clan na ito, hindi raw ito maganda. Nagtaka naman si Jin sa kanyang narinig. At nagtanong naman ang puting dragon kung ano raw ba ang nilalaman ng sulat. Lumingon naman si Yuho at sinabing ang dalawang clan daw ay nagre-request ng physical examination at tinanong ang puting dragon kung aaprobahan niya raw ba ito. Sumagot naman ang puting dragon na basahin daw muna nila ang mga medical charts ng mga respective doctors ng dalawang clan. At kinuha na nga ng puting dragon ang sulat at binasa ito. Ilang sandali pa ay sinabi ng puting dragon na ang young master daw ng Sura Clan ay nagsasuffer sa sugat nito mula sa pagkakasaksak ngunit malapit na raw itong gumaling. Ngunit ang problema ay ang princess ng Blue Dragon Clan. Ang Sura Clan daw ay gumagamit ng mga exclusive Sura techniques. Ngunit sa kabutihang palad daw ang young master ay hindi malalim na naiintindihan kaya matutulungan daw ito ng mga local doctors nila. Namangha naman si Jin sa puting dragon dahil nagawa daw nitong ma-analyze ang mga martial arts technique at nakagawa ng magandang desisyon ng ganon-ganon lang. Nagsalita uli ang puting dragon at sinabing ang mga sugat ng mga pasyente sa dalawang panig ay magiging mas malala. Kaya inutusan nito si Yuho na tulungan ang dalawang panig at sinabihan si Yuho na bigyan nito ng instructions ang dalawang panig na wag munang gumawa ng hakbang. At kapalit nito ay bibigyan niya raw sila ng prescriptions at recipes para sa mga necessary na medication at internal medicine. Ang mga ingredients daw ay hindi mahirap na makuha kaya ang mga lokal na mga pharmacies ay hindi raw mahihirapan na gawin ito. Ibinalik ng puting dragon kay Yuho ang sulat at nagtanong naman si Yuho kung anong clan daw ang una nilang tutugunan. Nag-isip naman saglit ang puting dragon at sinabing unahin daw muna nila ang Blue Dragon Clan dahil malamang ang princess nila ang nanalo sa laban. Dahil malamang ang princess daw ng Blue Dragon Clan ay upset ngayon dahil marami itong injury kahit na nanalo ito sa laban. Namangha naman si Jin sa galing ng puting dragon pagdating sa pag-aanalisa ng sitwasyon. At sumang-ayon naman si Yuho sa plano ng puting dragon. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabing pumasok daw muna sila. Ilang sandali pa ay tinugunan ni Yuho ang sulat. At ito ay ipinadala nila sa mga messenger birds na siya namang ikinamangha ni Jin. At napagtanto nitong mukhang ito raw ay katumbas ng online consultation at examinations. At mukhang ito naman daw ay normal dahil ayon daw sa novel, ang puting dragon ay isa sa tatlong mga heavenly doctors. Sinabi naman ng puting dragon kay Jin na ang tao raw ay nakagapos sa injury at sakit habang ito ay nabubuhay. At mas malapa raw ito para sa mga martial artists na ang trabaho ay nahaharap sa kamatayan sa kanilang laban araw-araw. At sa tuwing sila ay nangangailangan ng treatment, sila ay nakagapos upang maghanap ng klinik ng isang doktor. Kung kaya naman ang pag-gather ng mga impormasyon sa bawat klinik ng rehiyon ay mahalaga.
At inimbita ng puting dragon si Jin na pumasok sa kanyang silid. Ilang sandali pa ay nagulat si Jin. Dahil ang silid daw ng puting dragon ay astig ngunit ito raw ay napaka-ordinaryo. At sinabihan ng puting dragon si Jin na umupo at gawin daw nitong comfortably ang sarili niya. Napasabi naman si Jin na ang heater daw ay nasa gitna. Madalas niya raw itong makita sa mga Chinese drama. Tiningnan naman ni Jin ang ibang parte ng silid at napasabing ito raw ay napaka-minimalistic. Wala raw itong mga unnecessary na mga furniture. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabing marami rong kaalaman at mga impormasyon ang umiikot sa loob ng clinical room ngunit sa bandang huli ang tungkol sa medisina raw ang pinakamahiwaga. Katulad daw ng martial arts technique ito raw ay lihim at pili lang ang mga taong tinuturuan nito. At sinabi rin ng puting dragon kay Jin na hindi raw nito pwedeng ituro lang ng basta-basta kay Jin ang mga medical procedures. Dahil daw sa isang rason na noon pa man ay umiiral na. Mayroon dong organisasyon ang mga doktor na katulad din sa mga clans ng mga martial artists. At ito ay tinatawag na medical court. Ito raw ay clan ng mga doktor. Ganoon ba sagot naman ni Jin? Dinagdag pa ng puting dragon na mayroon dong mga ilang factions na nasa ilalim ng medical court at ito raw ay karaniwang tinatawag na clinical rooms. At ang clinical rooms daw ng Gangho ay nakasentro sa medical court. Napangiti naman ng pilit si Jin at napasabi sa kanyang isip na nabasa niya na raw ito. Dinagdag pa ng puting dragon na responsibilidad raw ng medical court na magpadala ng mga doktor sa mga clinical rooms kapag nangyaring magkaroon ng sigalot sa pagitan ng mga clans. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na hindi niya raw ito naisip nung huli silang nag-usap ng kanyang master ngunit kailangan daw nilang kumuha ng boiler sa bahay. Patuloy namang nagsalita ang puting dragon at sinabi na mayroon dong mga specialized na mga doktor na nagsasagawa ng professional research. Samantalang nag-iisip naman si Jin kung paano ere-renovate ang klinik ng puting dragon. Mahalaga raw na mapainit niya ang mga sahig at kailangan mayroon daw siyang gawin tungkol sa bintana. Naiintindihan niya raw na ginawa itong bukas ng puting dragon upang maiwasan ang carbon monoxide poisoning ngunit isa rong kalabisan kung hayaan itong bukas sa gitna ng winter. Habang patuloy pa rin sa pagsasalita ang puting dragon at sinabing mayroon daw mga practitioners na bumabalik upang mag-take over sa business. Ilang sandali pa ay napansin ng puting dragon na malalim ang iniisip ni Jin. Samantalang si Jin ay nag-iisip pa rin kung paano niya ma-renovate ang klinik. Sinabi nitong marami raw talagang kailangang gawin. Hindi maaaring maglagay sila ng heated stone floors ngayon dahil magiging malaki raw ang pagpapagawa rito. Sa ngayon, ang kailangan daw talaga nila ay isang furnace at ganun din naman ang mga glass windows para sa magandang daylighting. Magiging maganda raw kung magkakaroon ng heat exchange para sa magandang circulation. Samantala, makikita namang patuloy pa ring nakatitig ang puting dragon kay Jin. Ilang sandali pa ay sinigawan nito si Jin at sinabing ay hindi raw pala ito nakikinig na siya namang ikinagulantang ni Jin. Dali-dali namang humingi ng tawad si Jin at sinabing siya raw ay nawala. Sumagot naman ang puting dragon ng nangyari na daw yon at tinanong niya si Jin kung maaari niya raw bang malaman kung ano raw ba ang iniisip nito. Napaisip naman saglit si Jin kung sasabihin niya raw ba ito. Ilang sandali pa ay napagtanto niya na syempre kailangan niya raw itong sabihin dahil ito ang pasyente. Sinabi naman ni Jin sa puting dragon na siya raw ay nag-iisip ng mga paraan kung paano may improve ang environment para sa puting dragon. Isang environment daw na akma sa recovery nito. Na siya namang ikinagulat ng puting dragon. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Jin at sinabing ang 9-clouded absolute pulses daw ay isang innate constitution ng katawan kung saan ang pulso ay regular na nababarahan ng chi. Tama raw ba ito sambit ni Jin sa puting dragon? Sumagot naman ang puting dragon na tama raw ito. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Jin at sinabing gayunpaman, kahit na tinatawag daw ito na clouded chi ang ibig sabihin lang naman daw nito nawawala daw ang init ng katawan at ito ay napalitan ng panlalamig.
At ang simple raw na pagpapainit ng katawan ay makakatulong upang matanggal ang complications at mga sintomas ng 9 clouded absolute pulses. Napaisip naman saglit ang puting dragon at sinabing gaya raw ng sinabi ni Jin, ganito rin daw ang iniisip niya noon, ngunit ganun pa man, ito raw ay isang napakatalinong observation mula kay Jin. Isang tunay na kakaibang pananaw, ngunit ano naman daw kung ganoon, tanong ng puting dragon. Sumagot naman si Jin na una, ang problema ay ang silid na ito. Kung patuloy raw na mananatili rito ang puting dragon ang kondisyon daw nito ay mas lalong lalala. Nagulat naman ang puting dragon nang marinig ito. At nagtanong ang puting dragon kay Jin kung ano raw ba ang maaari nilang gawin tungkol rito. Napaisip naman si Jin at sinabing wala rong profession na mas malala pa sa environment ng isang doktor. At hindi lang daw yun. Ang doktor daw ay kailangang maging maingat pagdating sa hygiene at sanitation. Dahil ang secondary infection ay isa sa mga pangunahing rason upang kumalat ang sakit. Ito raw ay common sense na sa modern world, ngunit hindi raw dito sa era na ito. Nagsalita si Jin at sinabi sa puting dragon na magmula daw rito ang aasikasuhin daw nila ay ang construction ng realm at hindi ang medisina. Ang mundo ng mga plasterers, hindi ng mga doktor. Dinagdag naman ni Jin na ang dalawang nabanggit niya ay kailangan ng mga pasyente. Hindi raw ba ito sumasang-ayon, tanong ni Jin sa puting dragon. Ngunit hindi nakasagot ang puting dragon. Nagpatuloy sa pagsasalita si Jin at sinabing una sa lahat ang silid na ito ay lubhang napakalamig. Ang nag-iisang heater daw na nandito ay hindi sapat upang mapainit ang buong silid. Sumagot naman ang puting dragon na kung ganoon kailangan daw ba nilang dagdagan ang mga heater. Sumagot naman si Jin na ang pagdagdag daw ng mga heater ay makakapagdulot ng biglaang kamatayan. Hindi man daw nila alam kung ano ang magiging sanhi nito, ngunit ayon daw sa diagnosis, ang sintomas nito ay halos katulad lang sa pagkalunod. Ito raw ay magkatulad, ngunit kung magiging specific daw siya, ang dahilan daw ay ang tinatawag na carbon monoxide poisoning. Napatanong naman ang doktor kung ano raw ba ito. Sumagot naman si Jin na tayo raw ay humihinga sa hangin, ngunit specifically tayo ay humihinga ng oxygen. At kapag nagsusunog daw tayo ng bagay katulad na lang ng ginagawa ng heater, ito raw ay gumagawa ng carbon monoxide imbes na oxygen. At pag naparami daw ang paglanghap nito, naputol naman ang pagsasalita ni Jin dahil biglang nagsalita ang puting dragon at dinagtungan ang sinabi niya at sinabi nito na ikaw ay malulunod sa pamamagitan ng paghinga, imbes na sa tubig. Na siya namang ikinagulat ni Jin. Napaisip naman si Jin na mukhang ang genius ay genius talaga sa bandang huli. Nagawa raw nitong maunawaan ang lahat ng walang anumang basic knowledge. Ilang sandali pa ay nagsalita ang puting dragon at sinabing saan naman daw nakuha ni Jin ang impormasyon na ito. Na siyang naging dahilan upang magulantang si Jin. Nagpatuloy sa pagsasalita ang puting dragon at sinabing matagal na rin daw siyang naghahanap ng kaalaman, ngunit kahit kailan hindi niya pa raw narinig ang mga sinabi ni Jin. Sumagot naman si Jin na ito raw ay isang sekreto. Napatahimik naman saglit ang puting dragon. At sinabing ito raw ba ay isang sekreto na hindi niya pwedeng sabihin kahit na sa kanyang master. Napatahimik rin saglit si Jin at sinabing oo, ito raw ay isang sekreto na kahit sabihin daw ni Jin sa puting dragon hindi raw ito maniniwala. At ito raw ay napakadelikado. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na hindi raw siya maaaring magsinungaling tungkol dito. Sa novel daw ang puting dragon o ang kanyang master ay hindi ordinaryong tao. Ito raw ay isang genius at isang enlightened na tao. Napatingin naman ang puting dragon kay Jin. Dagdag pa ni Jin sa kanyang isip na base raw sa katotohanang nagawa ring ipaghiganti ng puting dragon ang Jaegal clan, ito raw ay mayroong malakas na resolve at nagiging marahas kung kinakailangan. Ilang sandali pa ay may iniabot ang puting dragon kay Jin at sinabing alam daw nito na si Jin ay hindi ordinaryong bata. Kung kaya ayos lang daw na hindi ito sagutin ni Jin. Nakapagdesisyon na daw siya na tatanggapin niya si Jin at ang buo nitong pagkatao. Nagulat naman si Jin nang marinig ito.
Patuloy naman na nagsalita at nagpasalamat ang puting dragon kay Jin dahil sa pagiging honest daw nito sa kanyang master. At sumapit na ang gabi. Makikita si Jin na mayroong iginuguhit sa isang papel. Napasambit naman si Jin na isa rong magandang ideya na magtasa ng uling at gamitin ito bilang lapis. Dahil ang brush daw ay nakakapagod. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabi kay Jin na si Yoo-hoo raw ay nagtatrabaho bilang administrator sa medical court. Maaari dong pumunta si Jin doon kung mayroon siyang kailangan. Ngunit hindi ito narinig ni Jin at nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa at napasabi sa kanyang isip na ito na raw ang panahon niya upang magpakitang gilas. Gagawin niya raw ang Korean-style heated stone floors. Sino raw ba ang mag-aakala na magagamit niya raw pala yung matagal niya nang pinapanood noon na mga documentaries? Yung documentaries tungkol sa stone construction at history ng furnace. Kailangan niya raw ba itong ipagpatuloy? At makikita ngang maingat na tinitingnan ni Yoo-hoo ang sketch na iginuhit ni Jin. Ilang sandali pa ay napasabi siya sa kanyang isip na kung totoo man daw ito raw ay kahanga-hanga. Ngunit posible raw ba talaga na magawa ito? Maya-maya pa ay nagsalita si Yoo-hoo at sinabi kay Jin na ito raw ba ay heated rock floors. Sumagot naman si Jin ng oo at sinabing ang isa raw ay furnace. At ito raw ay sarado kaya maiiwasan daw nitong kumalat ang gas. Nagsalita naman si Jin sa kanyang isip at sinabing ito raw ay katulad ng furnace na ginagamit nila upang initin ang kanilang mga lunch boxes sa elementary school. Pero sa ngayon mukhang heater na raw ang ginagamit ng mga elementary schools sa Korea. Sa kabilang banda napasabi naman si Yoo-hoo na iniisip niya raw na hindi magiging maganda ang idea ni Jin dahil ito ay bata lang at ni hindi pa nga ito umabot ng puberty. Ngunit, ang ginawa raw nitong sketch ay napaka-logical. Nagsalita naman uli si Yoo-hoo at nagtanong kay Jin na ang bintana raw ba ay gawa sa salamin. Sumagot naman si Jin ng oo dahil mahirap daw para sa master niya na lumabas kapag malamig. At isa pa ang sinag daw ng araw ay parehong kailangan ng mind at body upang maging malusog ito. Napatahimik naman saglit si Yoo-hoo at sinabing napaka-western daw ng design na ito. At siguradong ito raw ay magkakahalaga ng malaki at isa pa, kailangan daw nilang kumuha ng mga specialist upang gawin ito. Gayunpaman, maaari naman daw nila itong gawin. Ipagagawa niya raw ang furnace at bintana sa loob ng isang araw. At para naman daw sa heated stone floors kukuha raw sila ng mga expert upang ayusin ito. Marahil magkakaroon daw ng extra work ang paglipat sa residence ng master nila sa ibang lokasyon ngunit, gagawan niya raw ito ng paraan upang maisakatuparan ito sa loob ng 10 araw. Napaisip naman si Jin na ito raw ay makakatulong upang mapagaan ang sintomas ng master niya. Kahit heated stone floors at access sa sinag ng araw lang daw ay sapat na upang humaba pa sa 10 taon ang buhay ng master niya. Dahil ito raw ay isang inner force expert at kaya rin daw nitong gumawa ng sarili niyang gamot. Makalipas ang isang araw ay nagulat at namangha si Jin sa kanyang nakita. Ito raw ay hindi kapanipaniwala. Paano raw ito nagawa ni Yoo-hoo ng ganon kabilis? Hindi raw ito gumagamit ng makabagong teknolohiya o mga equipment. Maya-maya pa ay napansin ni Yoo-hoo si Jin at sinabing dumating na pala ito. Natapos na raw nilang mailagay ang furnace at ang master daw nila ay nasa loob. Ganoon ba sagot naman ni Jin? Ilang sandali pa ay binuksan ni Jin ang pinto. At nagulat siya sa kanyang nakita. Ang init na raw ng loob ng silid. Ito raw ay mainit na sa pamamagitan lang ng pagsarado ng bintana at pagsindi ng furnace. At ngayong nagsagawa raw sila ng pagbabago para sa daylighting ng bintana mukhang mapapabagal na raw nila ang paglala ng sakit ng puting dragon. Ilang sandali pa ay nakita si Jin ng puting dragon at agad naman siyang pinatuloy nito. At sinabi nito kay Jin na napakabuti raw at maaari nilang magamit ang furnace kahit na nakasarado ang bintana. Sumagot naman si Jin at sinabi sa puting dragon na kailangan din daw nitong lumanghap ng sariwang hangin paminsan-minsan. At tinanong ang puting dragon kung kamusta na raw ba ang pakiramdam nito.
Sumagot naman ang puting dragon na kahapon daw hindi siya tumitigil sa pag-ubo hanggang sa punto na mamalat na siya, ngunit ngayon daw ay bumuti na ang pakiramdam niya. Sino raw ba ang mag-aakala na ang furnace ay magdudulot sa kanya ng matinding improvement? Tinawag nitong anak si Jin at sinabing ang imbensyon daw ni Jin ay nakakabilib, at ngayon daw ay nagkaroon siya ng pagkakataong magamit ito. Ilang sandali pa ay inanyayahan ng puting dragon si Jin na umupo sa tabi niya. Marahan nitong hinimas-himas ang ulo ni Jin at sinabing paano raw naging posible na si Jin ay parehong matalino at adorable. Wala rong makakaisip na gumawa ng bintana na gawa sa salamin. Sa kabilang banda naman ay napaisip rin si Jin. Sinabi niya sa kanyang isip na si Yuho raw ay nakagawa ng bagay na higit pa sa karakter nito. Paano raw nito napagawa ang glass window sa loob lang ng isang araw? Paano rin daw ba nito napagawa ang furnace ng sabay? Ito raw ba ay isang alchemist o ano? Idinagdag pa ni Jin na iimbestigahan niya raw ito. Alam niya raw na ito ay devoted sa puting dragon, ngunit mayroong ibang bagay raw rito na kaduda-duda. Maya-maya pa ay masayang nagsalita ang puting dragon at sinabi kay Jin na ang head daw ng Namgang clan ay hindi tumitigil sa pagyayabang tungkol sa successor nito, ngunit ito raw ay napakalayo kumpara kay Jin. Nasisiyahan namang sinabi ni Jin sa kanyang isip na ang makita raw na masaya ang kanyang master ay nagdudulot din ng saya sa kanya. Samantala, makikita naman si Yuho sa labas na nag-oobserba sa kanilang dalawa. Napasabi ito sa kanyang isip na ang puting dragon daw ay affectionate na kay Jin sa simula pa lang, ngunit ngayon ay mukhang naging obsessed na raw ito kay Jin. Dinagdag pa ni Yuho na bihira na lang daw itong ngumiti maliban na lang kung tungkol sa pakikasama sa business. At dahil sa karamdaman nito na palala ng palala araw-araw, ang clinic daw ay nagiging mas malungkot. Ngunit mula nang dumating daw si Jin hindi na ito tumigil sa kakatawa. At kung iisipin daw ang mga ginawa ni Jin na kakaibang paraan upang gamutin ng mabilis ang heat loss ng kanyang master dahil sa 9 clouded absolute pulses, siguradong si Jin daw ay hindi normal na bata. Mukhang kaya raw talagang sagipin ni Jin ang buhay ng master niya. Kaya siya raw ay nakahanda na ibigay sa kanya ang lahat, maging ang sarili niyang buhay. Ilang sandali pa ay makikitang umalis na si Jin. At makikita naman si Yuho at ang puting dragon sa loob ng silid. Ilang sandali pa ay nagsalita si Yuho at sinabi sa puting dragon na kamusta na raw ba ang chi veins nito. Sumagot naman ang puting dragon na okay na raw. Ang chi veins ay mga passages kung saan ang chi ay dumadaloy papunta sa katawan. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabi kay Yuho na ang bukod tanging kaya niya lang daw gawin ay ang mga bagay na tulad ng paggawa ng medicine ball. Ni minsan hindi raw sumagi sa isip niya ang anumang bagay na may kinalaman sa mga bahay. Mukhang mali raw ang pinili niya na pag-aralan. At sinabi nito kay Yuho na tingnan daw nito kung gaano nakabuti at kakomportably ang silid ngayon. Sa bagay ito naman daw ay hindi trabaho ng isang doktor, ngunit ang blueprint daw na iginuhit ni Jin ay napaka-detailed. Mayroon man daw itong western vibe, ito raw ay hindi ang eksaktong imbensyon mula sa west. Ito raw ay mas enhance. Gaya raw ng inaasahan niya mula sa kanyang disciple. Sumagot naman si Yuho ng oo, tama daw, at ito rin ang parehong disciple na ipinagyayabang ng puting dragon sa pamamagitan ng carrier pigeon. Sumagot naman ang puting dragon ng hindi naman. Natatawa namang sinabi ni Yuho sa puting dragon na sa tingin daw ba nito hindi niya alam ang pagyayabang na ginawa nito sa mga liham na ipapadala sa susunod na linggo. Magkakaroon daw ng malaking uproar sa buong Gangho kung sino itong si Jin Qianhe. Dinagdag pa ni Yuho na ito raw ay nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Napatahimik naman dito ang puting dragon. Ilang sandali pa ay sinabi ng puting dragon kay Yuho na tama na raw, isarado na raw nito ang pinto at umalis na ito dahil matutulog na siya. Sumagot naman si Yuho ng sige-sige, aalis na raw siya. Bago makaalis si Yuho ay tinanong pa ito ng puting dragon kung nagseselos daw ba ito kay Jin. Napasigaw naman si Yuho at sinabing sino raw ba ang may sabing nagseselos siya.
At makikita ngang matutulog na ang puting dragon. Napasabi itong napakabuti dahil wala na siyang nararamdamang sakit ngayong araw na ito. Samantala, makikita naman si Yoho na nagmamasid sa malayo. Napasabi ito na ngayon daw ay normal na ang paghinga ng puting dragon. Ito raw ang unang malalim na tulog ng puting dragon sa mahabang panahon. At sinabihan ang mga kasamahan niya na sabihin sa mga kasamahan nito na gumalaw daw ng tahimik upang hindi maestorbo ang puting dragon. Kinaumagahan ay sinabi ng puting dragon kay Jin na ang founder daw ng kanilang clan ay si Jay Galrayang at kilala rin daw ito sa tawag na Master Gong Mayong sa kalaunang parte ng buhay nito. Si Master Gong Mayong daw ay nag-organisa at nag-compile ng mga procedures at medical techniques. At ito naman ay dahan-dahan na ini-improve ng mga successor nito. Na siya na nilang ginagamit sa araw na ito. Dinagdag pa nito na gusto niya raw sanang i-adopt si Jin bilang foster son at i-appoint ito bilang successor niya ngunit hindi raw madali ang magpalit ng apelyido. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na wala naman dong problema sa kanya na palitan ang apelyido niya ng Jega. Idinagdag naman ng puti niya raw alam kung mahalaga pa ba ito sa puntong ito. Sa ngayon daw ay nababaliw na siya kay Jin at si Yoho raw ay hindi tumitigil na magsalita kung gaano siya ka-obsessed kay Jin ngayon. At dumating na nga sa puntong aampunin niya ito. Ngunit sa hinaharap daw maaari daw gamitin ni Jin ang Jegal kung gusto niya. Napatahimik naman si Jin nang marinig ito. Sinabi ni Jin sa kanyang isip na mukhang ang tinutukoy raw ng puting dragon na future ang araw na mag-mature na siya. Pero nakakasiguro daw siya na ang ibig nitong sabihin pag dumating na ang araw na pumanaw na ito. Para sa kanya, ito raw ay mabigat na pasanin. Ang bigat daw ng mga salitang binitawan ng puting dragon ay nakakadurog. Maya-maya pa ay bigla silang huminto. Nagulat naman si Jin sa nakita niya. At nagtanong sa puting dragon kung ano raw ba ito. Ngumiti naman ang puting dragon at sinabing ito raw ay mga wooden dummy na gagamitin nila sa kanilang leksyon. Namangha naman si Jin nang marinig ito. Sinabi naman ng puting dragon na ang clan daw nila ay binubuo ng chi control techniques na nagpapasigla at nag-a-activate ng utak bilang pundasyon ng kanilang skills. Ito raw ay nag-i-improve ng memory at speed up recognition. At ang activated daw na utak ay gumigising sa katawan upang makagawa ng mga bagay na katulad nito. At makikita ngang nagpe-perform ng hand movements ang puting dragon. Ilang sandali pa ay nabalot ang kamay nito ng maliwanag na chi at ito ay itinira niya sa dummy. At habang ginagawa ito ng puting dragon ay sinasambit nito ang mga katagang pelvic pressure point, glabellar pressure point at abdominal pressure point. Namangha naman si Jin sa kanyang nasaksihan. Napasabi ito sa kanyang isip na ito raw ay napakahusay. Nagawa daw nitong matamaan ng accurate ang mga pressure points ng katawan na hindi makikita sa magic finger bullet. Napamura si Jin at sinabing sa pagkakataong ito raw ay hindi pinatagos ng puting dragon, ito raw ay pinatama lang nito sa katawan ng wooden dummy. Hindi niya raw naisip na ang bagay na katulad nito ay posible. Mukhang posible raw na i-increase ang firepower ng teknik na ito. Ngunit hindi niya raw naisip na posible itong accurate na ma-adjust. Nakakamangha sambit ng puting dragon. Nagulat naman si Jin nang marinig ito. Nagpatuloy sa pagsasalita ang puting dragon at sinabing karamihan daw sa mga bata nagtatanong kung bakit hindi niya pinatagos ang tirang yun gaya ng nakaraan at bakit ang hina nito. Ngunit sumabat si Jin at sinabing dahil na master na daw ng puting dragon ang lakas nito. At ang pintura ng wooden dummy ay hindi man lang napinsala kahit na kaunti. Napatawa naman ang puting dragon at sinabing napakatalino daw ni Jin. At dinagdag pa nito na gaya daw ng nakikita ni Jin, ang clan daw nila ay nakamit na ang mga bagay na higit pa sa mga martial artists gamit ang utak na siya rong naging dahilan upang maging mayabang ang clan niya. Ngunit wag dong mag-alala si Jin dahil hindi raw siya matututo sa ganoong paraan. Matututunan daw nito ang mga bagay na higit pa sa natutunan ng kahit na anong clan. Hindi naman nakaimik si Jin dito.
At nagpatuloy sa pagsasalita ang puting dragon at nagbitaw ng katanungan na ang magic finger bullet daw ba ay sentro ng martial arts ng Jegal. At sinabi nitong hindi, ito raw ay wala lang. At upang ipaliwanag ito ng simple, ang pinakamalakas daw na martial art techniques ay yung mga gumagamit ng espada o kaya naman pamaypay. Nagulat naman si Jin nang marinig ang pamaypay. Dinagdag naman ng puting dragon na syempre ito raw ay superficial. Dahil sa oras daw na lumalim na ang iyong pangunawa kaya mo na rong gamitin ang kahit na anong sandata. At iyon daw ang dahilan kung bakit nakakatakot ang kanilang clan. Labis namang namangha si Jin nang marinig ito. At napasabi sa kanyang isip na makakagamit raw ba siya ng sandata na hindi niya pa nakikita noon. Makikita namang ngumiti ang puting dragon. Idinagdag naman ni Jin na posible raw ba talaga ito. Napayes ito at sinabing kung ito raw ang kanyang master malamang posible daw ito. Magiging pinakamalakas rin daw ba siya sa buong mundo, sambit ni Jin sa puting dragon. Napatahimik naman saglit ang puting dragon at sinabi kay Jin na oo kung matututunan raw nito ng buo ang martial arts ng kanilang clan. At tinanong si Jin kung ito raw ba ang gusto niya. Napatahimik naman si Jin at napaisip na pag siya raw ay naging pinakamalakas sa buong mundo siguradong papatayin daw siya ng Little Demon King na si Yoharayon. Dahil upang maging leader ng Demon Forces kailangan nitong patunayan na ang martial arts nito ay ang pinakamalakas sa buong mundo. At normal daw na libutin nito ang buong gangho upang mangolekta ng mga ulo. At ganito rin daw ang nakasulat sa novel. Tinugis daw ni Yoharayon ang pinakamalalakas sa buong mundo. At kung si Jin daw ang magiging pinakamalakas sa buong mundo malamang tutugisin daw siya ng bastard na yon. Ilang sandali pa ay nagtanong si Jin sa puting dragon at sinabing ano raw ang mabuting maidudulot sa isang tao pag ito ay naging pinakamalakas sa buong mundo. Na siya namang ipinagtaka ng puting dragon. Napatahimik ito saglit at napaisip na ano raw ba ang ibig sabihin ni Jin na ano ang mabuti sa pagiging pinakamalakas sa buong mundo. At napagtanto niyang mukhang ang ibig sabihin daw ni Jin ay kung bakit nagpapakahirap ang mga martial artists upang train ang kanilang mga sarili. Maya-maya pa ay nagsalita ang puting dragon at sinabi kay Jin na sa tingin niya ang pinakamalakas ay hindi raw makakakuha ng certificate o trophy. Ngunit ito raw ay makakakuha ng karangalan at respeto. At kapag ang isang tao raw ay naging pinakamalakas sa buong mundo ito raw ay nagkakaroon ng authority. At tinanong ng puting dragon si Jin kung ano raw ba ang gusto nitong maging. Sumagot naman si Jin na hindi niya raw kailangang maging pinakamalakas sa buong mundo. Ano ba ang gusto mo sambit naman ng puting dragon? Masigasig namang sumagot si Jin na ang gusto niya raw ay maging pinakamagaling na doktor sa buong mundo gaya ng master niya. Nagulat naman ang puting dragon nang marinig ito, ilang sandali pa ay nasisiyahang tinapik ng puting dragon ang ulo ni Jin at sinabing ang cute daw nito. Sinabi naman ng puting dragon na maging sa Jegal clan daw ay maraming nagsabing gusto nilang maging pinakamalakas sa buong mundo. Ngunit si Jin daw ang kauna-unahang nagsabing gusto niyang maging pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Talaga ba? Sambit naman ni Jin. Napasabi naman ang puting dragon sa kanyang isip na si Jin daw ay isang doktor na ipinadala ng langit. Napaisip naman si Jin na oo tama daw yon. Kung gusto niya rong magkaroon ng mahabang buhay kailangan niyang maging doktor. Dahil bagaman ang munting Demon King daw ay naging leader ng Demon Forces hindi niya raw nabasa na pumatay ito ng isang doktor. At kung ang pagiging pinakamalakas na doktor daw ang pag-uusapan, kapag naiisip niya daw yon kumakabog ang puso niya. Ganun pa man susubukan niya raw ito. Marahil ito ay hindi madali ngunit ito na ang pangalawa niyang buhay. At sisiguruhin daw ni Jin na mapapagaling niya ang master niya. Dahil naramdaman niya raw dito ang init ng purong intensyon at walang itinatagong agenda. Sino raw ba ang mag-aakala na darating ang araw na ito? Hinding-hindi niya raw hahayaang mamatay ang master niya dahil kailangan niya pang mabayaran ang utang niya rito. Ito raw ang duty niya bilang si Jin Qianhe. At sumapit na nga ang gabi.
Sinabi ng puting dragon kay Jin na pakiramdaman daw nito ang kanyang chi. Ayos lang daw na gawing ito ngunit sinabihan niya si Jin na wag daw magsalita o gumalaw. At sumang-ayon naman si Jin. At makikita ngang inilalapat ng puting dragon ang mga kamay niya sa likod ni Jin, ilang sandali pa ay nag-concentrate ito. At makikitang naglalabas ito ng maliwanag na enerhiya. Na siya namang nagpagulantang kay Jin. Napasabi si Jin sa kanyang isip na ito raw pala ang energy ng kanyang master. Sinabi naman ng puting dragon kay Jin na ito raw ay mag-focus sa kanyang energy. At dinagdag pa nito na ang proseso daw ng pagdaloy ng chi sa mga ugat at pag-ikot ng isang beses sa loob ng katawan ay tinatawag na grand circulation. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ito raw pala ang tinatawag na inner force. Marahil ito raw ay dahil sa 9 clouded absolute pulses ngunit ito raw ay malamig at mabigat. Itinanong naman ng puting dragon kay Jin kung may nararamdaman daw ba itong kung anong tumitigas sa kanyang energy core. Napatanong naman si Jin sa kanyang isip kung ano raw ba ang energy core. Ito raw ba yon, ang inner force na nagmula sa 100-year pine ball. Sinabi naman ng puting dragon na ang bone reconstructuring procedure daw ay naging maayos. Lahat daw ng inner force na nakonsom ni Jin mula sa medicinal ball ay naging kanya na. Idinagdag pa ng puting dragon na ang nagising na inner force mula kay Jin ay kanya rong gagabayan. Upang ito ay umikot sa buo niyang katawan. At pag nangyari daw yun ito raw ay titigas at magiging malapot at madikit na dagta na punong-puno ng life force. At dahil wala pa rong alam si Jin ang original composition daw ng medicine ball ay maayos na nanatili sa loob ng kanyang katawan. At hahayaan na lang daw nila ang 100-year pine ball dito sa ngayon at ikukonsume na lang daw nila ito pag sila ay mag-progress na sa susunod na stage. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na marahil hindi raw nakakabuti pag agad-agad na ikinonsum ang dalawang medicinal ball. Maya-maya pa ay napa-exhale ang puting dragon. Sinabi nito kay Jin na buksan na raw nito ang kanyang mga mata. Sila raw ay magsisimula ng mag-aral ng mga basic training techniques. Ilang sandali pa ay ipinaliwanag ng puting dragon kay Jin na ang basic training techniques ng Jaegal clan ay mayroong 5 elemento ng training techniques. At ito raw ay fire, water, wood, gold at earth. At ito ay ang 5 elemento na bumubuo sa kanilang mundo. At sinabi ng puting dragon kay Jin na umpisahan na raw nito ang tinuro niya. Ngayon subukan daw igalaw ni Jin ang inner force niya. At makikita ngang nagpo-focus si Jin. Sinabi naman ng puting dragon kay Jin na ang water ay nagpapalakas sa wood at ang wood ay nagpapalakas sa fire. At ang fire ay lumilikha ng earth at ang earth naman ay lumilikha ng gold at ginagawang malinis at malinaw ng gold ang water. Maya-maya pa ay nagawa ng maramdaman ni Jin ang kanyang inner force. Ginawa niya lang daw ang sinabi ng master niya at ngayon gumagalaw na nga ito. Hindi niya raw inaasahan na ito ay nakakaaliw. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabing ang absolute order daw na ito ay ang siyang pundasyon. At ang rason kung bakit ginagawa ng Jaegal clan ang 5 elemental training techniques ay dahil sa ito raw ay akma para sa medical techniques. Hindi raw nagkakaproblema sa iba pang inner force o kaya humahalo at nagdudulot ng harmony sa katawan. At wala rong mas mainam na inner force para sa pag-heal ng internal wounds at pag-revitalize ng energy. Napatahimik naman si Jin nang marinig ito at napatanong kung ano raw ba ang mangyayari kung ang ginawa niya ay ang kabaligtaran. Sumagot naman ang puting dragon na ito raw ay magsasanhi ng matinding chaos. Ang water at fire daw ay magsasalpukan na magpapawala sa apoy. At ganun din naman ang fire at gold na magsasanhi upang matuno ang gold. At hahatiin naman daw ng gold ang wood at ito ay babalik sa earth. Namangha naman si Jin nang marinig ito. Maya-maya pa ay nagsalita si Jin at nagtanong sa puting dragon kung iyon daw ba ay masama. Sumagot naman ang puting dragon na mayroon naman dong pagkakataon na iyon daw ay kinakailangan.
Halimbawa na lang nito ay pag nagkaroon ng chi overload na magsasanhi ng pagkawala ng kontrol sa inner force, maaari daw itong gamitin upang maging panatag ang chi. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip ng absolute order at absolute chaos, ito raw ay tila isang medisina at lason. Maging sa makabagong medisina raw lahat daw ng medicine ay mayroong mga side effects. Halimbawa na lang daw nito ay ang sildenafil citrate na kilala rin ng nakararami bilang Viagra. Ang medicine raw na ito ay original na ginawa para gamutin ang mga sakit sa puso. Ngunit nang madiscover raw ang side effects nito sa final testing stages, nalaman daw na ito ay maaaring makagamot ng erectile dysfunction ng mga kalalakihan. Kaya ito raw ay naging gamot na para doon. At mayroon din dong mga kaso kung saan ang diabetes treatment ay ginagamit din bilang obesity treatment. Mayroon din dong mga pagkakataon kung saan ang isang toxin na kadalasang hindi kinukonsume ay ginagamit upang gamutin ang isang special patient. Wala rong innate na kabutihan o kasamaan sa isang gamot. Ito raw ay nakadepende kung paano ito gamitin. Napagtanto naman ni Jin na mukhang pareho lang daw ang mundong ito at ang 5 elemento nito. Ilang sandali pa ay makikitang nagko-concentrate na si Jin. Napasabi naman ang puting dragon na nagsisimula na raw na gumalaw ng mabilis ang energy core ni Jin. Ang pag-unawa daw ay nagdudulot ng mas malalim na pagkakaintindi, mukhang natutunan raw ito ni Jin ng mabuti. Dinagdag pa ng puting dragon na ang 5 elements daw ay likas na matindi, ngunit sa isang itinuturo niya raw 10 ang natututunan ni Jin. Gaya raw ng inaasahan niya mula sa kanyang disciple. At ngayon dong mayroon na siyang successor sa kanyang clinic, dapat daw na malaman ito ng iba pang mga doktor. Ano raw ba ang higit na mas mahalaga pa ron? Tanong ng puting dragon sa kanyang sarili. Makaraan ang ilang sandali, makikita si Yuho na mayroong inaabot kay Jin. Nagsalita ito at sinabi kay Jin na dinala niya raw ang mga medicine balls na ikukonsume nito sa susunod. Nagulat naman si Jin nang marinig ito. Dinagdag naman ni Yuho na ang dala niya raw ay Fire Elemental Ball, Water Elemental Ball, Wood Elemental Ball, Earth Elemental Ball at Gold Elemental Ball. Ito raw ay 5 lahat-lahat. Hindi naman napaimak si Jin at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay kakaiba dahil kadalasan daw, ang mga medicine ball ay mayroong refreshing na amoy, ngunit itong dala raw ni Yuho ay walang amoy. Nagsalita naman si Jin at nagtanong kay Yuho kung ito raw ba ay ikukonsume niya lahat ng sabay-sabay. Sumagot naman si Yuho ng hindi. Kumuha lang daw si Jin ng isa at konsume ito. Nagtaka naman si Jin kung bakit isa lang. Napasabi ito sa kanyang isip na baka ito raw ay isang test. Isang test upang malaman kung naiintindihan daw ba ni Jin ang dapat na pipiliin niya. Dinagdag pa ni na siya raw ay nakakonsume na ng 100-year pine ball. At marahil iyon daw ay nabibilang sa wood element. Karaniwan daw ang isang tao ay pipiliin ang mayroong kaparehong element. Iyon daw ang fundamental ng inner force training. Ang piliin ang isang elemento at palakasin ito. Ngunit maya-maya pa ay may napagtanto si Jin. Kung ganoon daw ang gagawin niya, mawawalan na raw ng silbi ang pag-aaral niya ng 5 elemental training techniques. Kailangan niya rong magamit ang absolute order. Kaya nagsalita si Jin at sinabi kay Yuho na kukunin niya raw ang fire elemental ball. Gagamitin niya raw ang wood energy upang palakasin ang fire. Dahil na-consume niya na ang wood energy mula sa 100-year pine ball, kaya sa pagkakataong ito fire naman ang iko-consume niya. At ibinigay na nga ni Yuho ang fire elemental pill kay Jin. Nagtaka naman si Jin nang kunin niya ito. Nagtaka siya dahil ito raw ay naglalabas ng amoy. Ito raw ay kakaiba dahil kanina lang wala itong amoy. Ito raw ba ay dahil sa kailangan combine ang 5 elemento upang magkaroon ng effect. At kung ikukonsume ang 5 medicinal balls sa tamang order, gagawa ito ng isang unified circle. At ito raw ay hindi nangangailangan ng maraming inner force. Kailangan niya lang daw isaayos ang framework ng 5 pinakapurong sangkap. Kaya nagsalita si Jin at sinabi kay Yuho na iko-consume niya rin ang 4 pa na natitira sa tamang order.
Kinumpirma naman ni Yoho kung talaga bang ikukonsom ito lahat ni Jin. Sumagot naman si Jin ng oo, kukunin niya raw lahat. Napasabi na lang si Yoho na wala rong nakakalampas kay Jin. Napangiti naman si Jin at napaisip na muntik na raw siyang maloko ng baliw na ito, buti na lang daw at nakikinig siya ng mabuti. Nagsalita naman si Jin at sinabi kay Yoho na sa bandang huli daw kung nagsimula ito sa wood, dapat sa wood din daw ito matatapos. Pagkatapos ng isang complete rotation, natahimik naman si Yoho nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang batang ito raw pala ay mas malalim pang mag-isip kaysa sa inaakala niya. Nagsalita naman si Yoho at sinabi kay Jin na i-consider na raw ng master na tama ang pagpili ni Jin nang piliin nito ang Fire Elemental Ball. At nagtanong ito kay Jin kung paano raw ba nito nagawang mag-isip pa ng mas advance. Sumagot naman si Jin na ito raw ay dahil sa amoy, na siya namang ipinagtaka ni Yoho. Idinagdag naman ni Jin na naisip niya raw na ito ay kakaiba nang makita niyang walang amoy ang mga medicinal balls. Kaya sinuri niya ito at napag-alaman niyang ang bawat medicinal balls ay mayroong unique na amoy. At mula roon ay napagtanto niya na kapag nagsama ang 5 amoy na yun sa isang perpektong harmony nakakancel daw nito ang amoy ng isa't isa, kung kaya naman nawawala ang amoy nito. Na siyang naging dahilan upang ma-relate niya ito sa basic fundamentals of 5 elements na itinuro sa kanya ng master niya. At naabot niya ang conclusion na ginawa niya. Tinawag namang young master ni Yoho si Jin at sinabing tunay ngang napakatalino nito. Kaya hindi na raw nakapagtatakang ma-excite sa kanya ang makapangyarihang puting dragon. Idinagdag pa ni Yoho na ipaaabot niya raw sa puting dragon ang mga sagot ni Jin. At iiwan niya raw ang Fire Elemental Ball kay Jin upang pagkaabalahan niya at umalis na si Yoho. Mariin namang tinitigan ni Jin ang medicinal ball pagkaalis ni Yoho. Maya-maya pa ay kinonsem niya ito. At makikita nga ang matinding reaction ni Jin dahil hindi niya inaasahang napakaanghang pala nito. Makalipas ang 1 linggo ay patuloy pa ring nagsasanay si Jin. Napasabi siya sa kanyang isip na hindi niya raw matukoy kung siya ba ay isang tao o isang medicinal ball circulating machine. Maya-maya pa ay lumabas sila ni Yoho. Nagsalita naman si Yoho at sinabi kay Jin na nandito na raw sila at nahanap na raw ni Jin ang tamang lugar na siya namang ipinagtaka ni Jin. Ngunit nang nilawakan ni Jin ang kanyang paningin nagulat siya sa kanyang nakita. Ito raw ay isang pharmacy. At pumasok na nga sila sa loob. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ito raw ay hindi kapani-paniwala. Gaya raw ng inaasahan sa hospital ng puting dragon. Nagsalita naman si Yoho at sinabi kay Jin na ang hospital raw na ito ng puting dragon ay isa sa 3 pinakamahuhusay na hospital. Idinagdag pa ni Yoho na ang mga clinic daw ay maliliit na medical institutions samantalang ang hospital naman daw ay malalaking medical institutions. At ang hospital daw ng puting dragon ay isa sa top 3 na mga medical institutions sa buong mundo. Kaya naman ito ay mayroong mga branches at mga departments na in charge sa nutrition at pharmacy. Sinabi naman ni Jin na nabasa niya na raw ang tungkol dito sa novel ngunit hindi niya raw naisip na ito ay mayroong ganitong sistema. Sinabi naman ni Yoho na bagaman ikinukonsidere ng iba ang food medicine bilang superior dahil gumagamit ito ng mga natural na mga ingredients na mayroong medicinal properties hindi raw ibig sabihin nun mababa na ang standard ng hospital ng puting dragon. Sumagot naman si Jin ng of course dahil na-experience niya na raw ito ng first hand. Idinagdag pa ni Yoho na sila raw ay gumagawa ng iba't ibang uri ng mga medicine ngunit maging ito man ay mayroon ding mga rank mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Namangha naman si Jin nang makita ang mga ito. Idinagdag pa ni Yoho na 1 o 2 lang daw na mga high rank medicine ang nagagawa nila taon-taon. Kaya maging kay Jin daw na successor ng puting dragon ay hindi raw ito magiging madali. Dinagdag pa ni Yoho na ngunit, kahit ang isang low-rank daw na medicine kapag ikinonsum ng 1 beses sa 3 araw ng palagian ito raw ay makapagbibigay ng kalahating taong halaga ng inner force kapag ito ay naabsorb ng maayos.
Napaisip naman si Jin na mukhang ang medicine daw ay nakapagbibigay ng malaking benepisyo. Sa mga Murim novels daw, ang mga successor at mga disciple ng mga malalaking clan ay sinasabing nagko-consume daw ng mga medicinal products mula pa sa murang edad. Hindi raw inaasahan ni Jin na maging isa sa kanila. Sa tingin daw niya maituturing niya raw ang sarili niya na maswerte. Dinagdag pa ni Yuho na sa kabilang banda si Jin daw ay nakakamangha, paano raw ito nakakapag-train ng paulit-ulit. Halos hindi na raw ito makatulog dahil sa inner force training nito. Makikita namang napangiti lang si Jin. Napasabi ito sa kanyang isip na kumpara daw sa kanyang intern at resident days sa hospital mula sa Korea, ang nararanasan niya raw ngayon ay balewala. Dahil noon daw ang katawan at ang mental state niya ay parehong dahan daw ang nasisira at humihina. Kung mayroon dong masasabing alipin sa makabagong panahon siguradong iyon daw ay ang mga Korean doctors na in training. Noon, kahit na anong gawin niya palagi siyang nasisigawan. Nasisigawan ng mga pasyente, nasisigawan ng mga kamag-anak nito, nasisigawan ng mga doktor, at nasisigawan ng mga aso sa kanto. Siya raw ay palaging napupuno ng galit at kalungkutan. At kalaon ay napagod na siya at umabot sa punto na siya ay naging manhid na. At napagtanto niya na ito raw ang ibig sabihin ng mawalan ng emosyon dahil sa sobrang kapagoran. Samantalang dito, ang mga manggagawa ng pharmacy ay hindi nagdadalawang isip na siya ay puriin at sabihing siya ay nakakamangha. At dahil dito ay palagi niyang napagtatanto na siya ay minamahal. Marahil daw ganito ang mangyayari kapag ikaw ay nasa second command ng White Dragons Hospital. Maya-maya pa ay nakasalubong nila Jin ang puting dragon. At agad naman itong binati ni Jin. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabi kay Jin kung naging maganda raw ba ang naging paglilibot nito sa paligid ng pharmacy. Sumagot naman si Jin ng oo at sinabing napaka-astig daw ng lugar na ito. Nagpasalamat naman ang puting dragon kay Yuho at inilagay nito ang kanyang kamay sa balikat ni Jin. At ito ay kanyang pinakiramdaman. Maya-maya pa ay sinabi ng puting dragon na mukhang nagtrabaho raw ng maigi si Jin. Nakita raw ng puting dragon na kakapasok lang ni Jin sa unang stage ascension ng 5 elemental techniques. Nagtanong naman si Jin kung siya raw ba ay nag-advance ng mabilis. Sumagot naman ang puting dragon ng oo, sobrang bilis daw. At sinabi nito kay Jin na siguraduhin daw nitong magkaroon ng sapat na pahinga at wag daw nitong pilitin ang sarili niya. Tumango naman si Jin at sumang-ayon dito. At sinabi ng puting dragon na aalis na daw sila dahil kailangan pa raw nilang pag-usapan kung saan ang magiging bahay ni Jin at kung saan ito mamamalagi. At sumang-ayon naman si Jin. Ang lugar na magiging residence ni Jin ay kasalukuyan pang kino-construct. At matatapos na sa lalong madaling panahon. Marahil ito raw ay kadalasang imposibleng matapos sa maikling panahon ngunit sila raw ay nag-i-invest ng maraming manpower upang mas mapadali ang paggawa nito. Sa kabilang side daw ay mayroong mga glass windows na sapat na ang laki upang maging pader at sa loob nito ay mayroong heated stone floors at furnace. Na siya namang ikinamangha ni Jin. Sinabi naman ng puting dragon kay Jin na ang interior daw nito ay gawa sa kahoy at ang dingding nito ay mayroong layer ng putik gaya raw ng gusto ni Jin. At ang bagay raw na ito na tinatawag ni Jin na building ay mayroong kakaibang insulation kumpara sa kanilang nakasanayan. Sumagot naman si Jin na ang bahay raw na ito ay mayroong purpose na hindi hayaang makapasok ang kahit kaunting lamig sa loob. At tinanong naman ng puting dragon kay Jin na ito raw bang bagay na tinatawag niya na sleeping mat talaga bang ganoon kakahanga-hanga. Sumagot naman si Jin ng oo dahil ito ang purpose ng heated stone house na ito. Tinanong naman ng puting dragon si Jin kung ito raw ba ay hindi magiging sobrang init para sa kanya. Ngunit hindi ito narinig ni Jin dahil sa sobrang pagkamangha nito. Sinabi naman ng puting dragon kay Yuho na ito raw ay kahanga-hanga. Sinabi naman ni Yuho na nilagyan niya na raw ng napakaraming kahoy ang furnace upang malaman kung gaano raw kalakas ang magiging init nito. Sinabi naman ng puting dragon na ito raw ay higit pa sa kanyang expectation.
Sa furnace pa nga lang daw napakabuti na ng pakiramdam niya ngunit ito raw ay mas higit pa doon. Tinanong naman ni Yoho ang puting dragon kung hindi raw ba ito nagtataka kung saan nakuha ni Jin ang kaalaman na ito. Sumagot naman ang puting dragon na hindi raw ba't nagkasundo na raw sila na hindi ito tatanungin. Sigurado raw siya na ito ay sasabihin ni Jin balang araw. At bukod pa ron nakita na raw nila ang sinseridad ni Jin. Kinabukasan makikita ang dalawa sa labas. Sinabi ni Jin sa kanyang master na dumating na pala ito. Sumagot naman ang puting dragon na ang aga raw ni Jin. Tinanong naman ni Jin ang puting dragon kung kamusta raw ba ang pakiramdam nito ngayon. Sumagot naman ang puting dragon na siya raw ay na-inlove sa heated stone floors at mabuti na raw ang pakiramdam niya. Nararamdaman daw nitong nag-i-improve ang katawan niya araw-araw salamat daw kay Jin. At dinagdag pa ng puting dragon na sila raw ay magpapatuloy na sa training nila sa 5 elemental techniques. At sila nga ay nagumpisa na sa training. Sinabi ng puting dragon kay Jin na i-concentrate daw nito ang kanyang chi mula sa kanyang energy center papunta sa dulo ng kanyang mga daliri. Gawin daw ito ni Jin ng dahan-dahan. At sinabihan si Jin na mag-focus sa kanyang breathing. Nagpo-focus si Jin sa konsepto ng 5 elemental techniques at makikita nga ang fire na sumisiklab sa loob niya. At nagawa na nga ni Jin ang pinapagawa sa kanya. At makikita ngang masusing pinagmamasdan ng puting dragon si Jin at makikita rin ang mga dahon na dahan-daang nahuhulog. Maya-maya pa ay nagpakawala si Jin ng apoy sa kanyang kamay at nasunog ang mga daong nahuhulog. Ilang sandali pa ay sinabi ng puting dragon na nagtagumpay daw si Jin. Sumagot naman si Jin na ang sunugin lang daw ang mga mananipis na dahon pa lang daw ang kaya niyang gawin ngayon. Sinabi naman ng puting dragon na ang unang hakbang daw ay katulad sa lahat. Gayunpaman ang progress daw ni Jin napakabilis. At tinanong ng puting dragon si Jin na ngayong naabot na raw nito ang isa na namang panibagong level maaari niya raw ba itong bigyan ng homework. Na siya namang ikinagulat ni Jin. Maya-maya pa ay naglabas ang puting dragon ng pamaypay at binuklat ito. At makikitang nagmamanipula ng chi ang puting dragon gamit ang pamaypay nito. Namangha naman si Jin nang makita ito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ang unang pagkakataon na makitang niyang gumamit ng pamaypay ang puting dragon. At makikita ngang nagko-concentrate ang puting dragon. Maya-maya pa ay nabalot ito ng apoy. At ito ay nag-perform ng isang teknik. At sinabing ang pinaka-basic form daw ng fire ay destruction. Kaya daw nitong wasakin ang puno, bakal, at maging ang isang espada. Samantala makikitang namang namamanghang nakatitig si Jin. Ilang sandali pa ay pinakawalan na ng puting dragon ang atake niya sa isang puno. At makikitang nahati ito sa dalawa at ito ay natumba. Labis namang nagulat si Jin sa kanyang nasaksihan. At napasabi sa kanyang isip na nahati daw ng puting dragon ang isang napakalaking puno sa isang tirahan lang, paano daw ito naging posible? At ang parte lang daw kung saan ito nahati ang nasunog ng apoy at ito raw ay hindi kumalat. Dinagdag pa ni Jin na kahit nakita raw ito ng kanyang sariling mata hindi pa rin daw siya makapaniwala. Nagsalita naman ang puting dragon kay Jin at sinabing umaasa raw siya na nanood ng maigi si Jin. At sinabing ang susunod daw nitong gagawin ay wind chi. Napatanong naman sa kanyang isip si Jin kung ano daw ba ang wind chi. Ano daw ba kaya ang gagawin ng puting dragon sa pagkakataong ito? Maya-maya pa ay iwi na siwas ng puting dragon ang pamaypay. At ang hangin na nalikha ng kanyang pamaypay ay pinatama nito sa isa na namang puno. At makikita nga kung gaano kalakas ang ataking ginawa ng puting dragon. Medyo napaatras naman si Jin dahil sa lakas ng ataking ito. At napasabi sa kanyang isip na ang napakalakas na bagay daw ba na ito ang tinutukoy ng puting dragon na wind chi. Maya-maya pa ay nagsalita na naman ang puting dragon at sinabi kay Jin na ang essence daw ng wind ay transportation. At makikitang umangat ang isang parte ng kahoy na naputol at ito ay ipinatong ng puting dragon sa kalahati nito. At makikitang ang tila bumalik ang kahoy sa dati nitong anyo. Na siya na namang ikinagulat ni Jin.
Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang puting dragon at sinabing dahil ang kahoy daw na ito ay tinamaan na ng fire chi mamamatay daw ito pag hinayaan lang. At sinabi kay Jin na ngayon ay siya naman daw. At inutusan ng puting dragon si Jin na subukan daw nitong i-connect ang punong ito gamit ang water chi. Na ikinagulat na naman ni Jin. Maya-maya pa ay kinumpirma ni Jin sa puting dragon kung tama raw ba ang narinig niya. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabing upang mailigtas daw ang malapit ng mamatay na punong ito, ang water daw ay sumisimbolo ng buhay. At pag nagawa daw ni Jin ito kahit isang beses lang tapos na daw ang assignment nito. Kailangan kong iligtas ang punong ito, tanong naman ni Jin sa kanyang isip. At nagsalita uli ang puting dragon at tinanong si Jin na sa tingin daw ba nito gaano katagal niya ito magagawa. Ngunit hindi nakaimak si Jin. Maya-maya pa ay dumating si Yuho at tinanong ang puting dragon na hindi raw ba sobra naman ang pinapagawa nito kay Jin. Napakahirap daw nito. Binigyan daw nito ng assignment si Jin na 3 stages na mas mataas kumpara sa kasalukuyang level nito. At ito raw ay unang assignment pa lang ni Jin. Niwala nga rong tier 1 na nasa clinic ang kayang gawin ito. Napatahimik naman saglit ang puting dragon at sinabi kay Yuho na tama daw ito. Tapos, sambit naman ni Yuho. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabi kay Yuho na mukhang nag-init daw ito dahil kay Jin kailan lang. At ito raw ay dumaldal. Na siya namang nagpatahimik kay Yuho. At napasabi si Yuho sa kanyang isip na wala naman dong mas estrikto pa kaysa sa puting dragon pagdating sa education. At sa tingin daw niya, kahit gaano pa man daw nito kagusto si Jin hindi raw nito luluwagan ang training ni Jin. Gayunpaman ang tagumpay raw ay hindi lang ang siyang bukod tanging paraan upang matuto. Nakakasiguro daw siya na gusto lang turuan ng puting dragon si Jin kung paano mag-build ng good mindset. At makikitang ang hinawakan ni Jin ang hating parte ng puno at ito ay nag-concentrate. At ilang sandali pa ay biglang umulan. Napatawa naman si Jin at sinabing maging ang panahon daw ay hindi pabor sa kanya. At dinagdag pa niya na sa tingin daw niya magandang silungan ang puno mula sa ulan. At makikitang ang sumandal si Jin sa puno. At napaisip kung paano niya raw ba mahihil ang puno nasa tier 1 lang daw ang level ng water chi niya. Ni hindi niya nga raw mahil ang balat nito dahil sa gabutil lang na water chi ang kaya niyang mahugot mula sa kanyang energy center. Marahil alam daw ng master niya na hindi raw ito kayang gawin ni Jin sa kasalukuyang level ng inner force nito, ngunit kahit alam daw ito ng puting dragon pinagawa pa rin ito sa kanya. Bakit daw ba pinapagawa ng puting dragon kay Jin ang isang imposibleng bagay? Gusto raw ba nitong turuan siya kung ano ang despair? At kung ito nga ang gustong ituro nito bakit naman daw sa ganitong paraan? Maya-maya pa ay nagsalita si Jin at sinabi sa puno na sa tingin niya raw wala ng ibang choice para rito kundi ang mamatay. Malamang may tsansa raw sana itong mabuhay kung ang ginawang pagputol dito ng puting dragon ay normal lang na paraan. Ngunit ito raw ay ginamitan ng apoy kaya ang mga internal structures daw nito ay nasunog at posibleng nawasak. Ngunit sa tingin daw ni Jin hindi raw ito mamamatay dahil kung iisipin daw ang ilalim daw na parte nito sa bandang ugat mabubuhay. At magmula raw doon ito raw ay tutubo ulit. Ngunit ang katotohanan daw na siya ay inutusan ng puting dragon upang pagdugtungin itong muli at ibalik sa dating anyo nito nangangahulugan daw na. Maya-maya pa ay may napagtanto si Jin. Napasabi ito sa kanyang isip na kahit daw sa pagkakataong ito nag-a-absorb daw ng tubig ang puno. At ngayong naisip niya raw ito ang water daw nagpapatubo ng puno. At ang wood daw ay nagpapaningas sa fire at ang fire daw ay nakikipag-clash sa earth. At ang earth daw nakikipag-clash sa metal at ito ay nagpapalakas sa water. At napasigaw si Jin na marahil iyon daw ang sagot. Nakakasiguro daw si Jin na sinabi iyon ng master niya. Ang mga elements daw na nagka-clash sa isa't isa ay nagpapasigla ng chi. At iyon daw ay ginagamit upang gamutin ang nanghihinang mga pasyente. At magagamit niya raw iyon, hindi raw ba?
Dahil ang kailangan daw ni Jin ay water chi. At napatanong si Jin sa kanyang isip kung kaya niya raw bang gawin ang application ng 5 elemental techniques. Alam daw ni Jin na delikadong gawin ang method na hindi niya pa natututunan. Ngunit kahit ilang beses niya rong isipin ito lang daw talaga ang bukod tanging paraan. At sinambit ni Jin na kung siya raw ay mamamatay ng dahil sa puno siya raw ay maitatala bilang pinakamalaking edyot sa Mirim history. Kaya nag-focus si Jin at sinimulang mag-gather ng Earth Chi, ang pinakamapayapa at matatag na energy. Maya-maya pa ay naging isa ang mga energy ball at ito ay nagluminate. At si Jin ay namangha at napasabing ang Earth at Metal Chi daw ay naging isa. At mabilis na lumalaki. Mukhang magagawa niya raw ito. At pag dinagdagan niya raw ng Water Chi ang ngayon ay nag-e-expand na metal, maya-maya pa ay napasabi si Jin na ito raw ay naging doble ulit at tumaas ng 8 beses. At makikita nga ang energy ni Jin na unti-unting lumalakas. Maya-maya pa ay nagulat si Jin at sinabing nagdikit na raw sa isa't isa ang balat ng puno. At napasabi sa kanyang isip na ito raw ba yon, mukhang siya raw ay nagtagumpay subalit malayo-layo pa raw ang lalakbayin niya upang magawa niya ito ng buo. At napatitig ito sa puno, ilang sandali pa ay napagtanto ni Jin na kung siya raw ay mag-uumpisa sa wood chi, kung mag-uumpisa raw siya sa wood chi tapos dagdagan ito ng fire, earth, metal, at water ano raw kaya ang mangyayari. Marahil 2/5 daw na lakas nito ay magmumultiply ng 32 na beses. Sa tingin niya ito raw ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang tamang pagkakasunod-sunod kumpara sa quantity. Marahil mayroon dong rason kung bakit sinabi ng puting dragon na saka na lang daw niya kunin ang 1,000-year medicine ball. Ang essence daw ng 5 elemental techniques ay harmony at dissonance. Kahit ang isang element daw ay naging napakalakas ito raw ay magsasanhi lamang ng chi overload. At napasabi si Jin na susubukan niya raw ito ngayon. At kahit na mag-fail daw siya at least hindi raw siya masisisi ng puting dragon. Maya-maya pa ay makikita ang dalawa na nag-uusap. Sinabi ng puting dragon na ayon daw kay Yoho nasa loob ng kwarto si Jin at natutulog. Sumagot naman si Yoho ng oo at tinanong ang puting dragon kung gigisingin niya raw ba ito. Sumagot naman ang puting dragon na wag na, hayaan na lang daw nila ito. Sigurado daw siya na nagtrabaho ng mabuti si Jin kagabi. Napasabi naman sa kanyang isip ang puting dragon na tama raw ba ang ginawa niya na isailalim sa isang napakahirap na test ang isang bata. Marahil sa ngayon ay huli na raw upang gawin itong mas maluwag. Ang labis daw na katakawan ng isang master ay magsasanhi ng pagkasayang ng potensyal ng isang mag-aaral. Ngunit nang tiningnan ng puting dragon ang puno ay nagulat ito. Ito raw ang parehong puno na pinutol niya. At ito ay mariin niyang sinuri. Matapos itong suriin ng puting dragon ay napagtanto niya na ang mga uka daw dito ay inconsistent. Makikita raw ang bakas na ito ay pinutol. At ganun din ang trace ng water chi. Napasigaw naman si Yoho na ginawa raw ba ito ni Jin, nagawa niya raw ito ng nag-iisa at walang kahit na anong tulong. Nagtagumpay daw ba talaga ito? Napatawa naman ang puting dragon at sinabing sa loob lang daw ng isang araw, hindi kalahating araw lang daw. Nalabis namang ikinagulat ni Yoho. Sinabi pa ng puting dragon na ang makumpleto daw ni Jin ang assignment na ibinigay niya na 3 beses na mas mataas kaysa sa level nito, at ito ay sa unang test niya pa lang at nagawa ito ng napakadali malamang pinagsama daw nito ang iba't ibang element. Upang mapalakas ang inner force niya at makuha ang tamang direction. Ang ganito rong klase ng control ay hindi isang bagay na kayang mamaster ng isang bata ngunit ito raw ay nagawa ni Jin. At proud nitong sinabi na si Jin daw ay successor ng nag-iisang White Dragon Godly Doctor kaya expected na raw ito. Sinabi niya kay Yoho na hindi lang daw ito blessing para sa kanya kundi blessing din daw ito para sa lahat ng doktor sa Gangho. Kailangang ipaalam niya raw ito sa kanyang report. Napasabi naman si Yoho sa kanyang isip na mapapahamak daw sila. Mayroon na raw siyang mga rumors na naririnig tungkol sa reklamo ng mga heads ng mga klinik sa kanilang mga sariling disciples.
Bakit daw ba kailangan pang magsanhi ng gulo ang puting dragon sa mga reports nito? At sinabi ng puting dragon kay Yoho na una, kailangan niya raw itong ipagsabi sa mga tao sa kanyang klinik, siya raw ay hindi na makapaghintay sa meeting. Sa kabilang banda makikita namang gising na si Jin. At napawaw ito dahil ang kanyang physical abilities daw ay na-enhance ng husto pagkatapos niyang makatulog ng mabuti. Ang katawan niya raw ay hindi na katulad ng dati. Pakiramdam niya raw ngayon isa na siyang superhuman. At maging ang 5 senses niya raw ay tumaas. At mukhang ito raw ay simula pa lang. Dahil habang ang inner force niya raw ay nag-go-grow naaabot niya raw ang panibago na namang heights. At mukhang malalampasan niya pa raw ang pagiging tao. Ang martial arts daw ay talagang nakakamangha. Sa pagkakataong ito ay nalampasan niya na raw ang adulthood. At malamang ito ay dahil sa natutunan niya ang arcane technique ng Jaegal clan at nag-consume ng mga medicinal balls. At baka malampasan niya pa raw kahit na ang Demon King. Ngunit napagtanto ni Jin na imposible daw yon dahil si Yoha Rayon ay isa rong natural killer at ito raw ay naturuan niya na ng ilang mga secrets kaya siguradong magiging mas malakas pa raw ito. At pag ito raw ay naging handa na malamang dadalaw daw ito sa klinik. Dahil kailangan daw nito si Jin Qianhe at least hanggang sa matalo nito ang ibang mga sub-leaders bago ito tuluyang umangat sa pagiging Supreme Demon King. Maya-maya pa ay nakaramdam si Jin ng isang matinding energy. At napatanong kung ano raw ba ang tunog na iyon. Binuksan niya ang bintana at sinabing mukhang ito raw ay isang pagsabog. At maririnig ang boses ng mga tao na sumisigaw na ano raw ba ang tunog na iyon. Mayroon namang nagsabi na mayroon dong nagsanhi ng gulo sa klinik. At mayroon ding sumigaw na ano raw ba ang nangyayari. Napasabi naman sa kanyang isip si Jin na nagkakagulo raw sa labas, inaatake raw ba sila? Kailangang may gawin daw siya. Maya-maya pa ay napatanong si Jin sa kanyang isip kung saang parte na raw ba kaya ito ng libro. At makikita nga ang mga manggagawa sa klinik na nagkukumpulan sa labas. At makikita ang isang lalaki na emosyonal na nagtatanong kung asan daw ba ang puting dragon. At nagmakaawang hayaan daw siyang makausap ito. Na siya namang ikinagulat ng mga manggagawa. At napasabing ito raw ay si. Mayroon namang nagsabi na kumalma daw muna ito. Ibaba daw muna nito ang kanyang sandata at pag-usapan daw nila ito. Hindi raw makakatulong kung gagawa ito ng eksena. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ito raw ba ang taong umatake sa klinik. Hindi raw ba na ang batang nasa likod nito ay kaedad niya lang? Ano raw kaya ang problema sa kanya? Nagmakaawa naman ang lalaki at sinabing tingnan daw nila ang bata. Kahit tingnan lang daw nila kung ito ay maililigtas pa o hindi na. Na siya namang ikinagulat ni Jin. At napasabi sa kanyang isip na ito raw ay isang archer na gustong mailigtas ang kanyang anak. Isang noble archer, mukhang ito raw ay isang noble archer. At natakot naman ang mga manggagawa dahil itinoon ng lalaki ang pana nito sa kanila. At sumigaw ang lalaki na kunin na raw ng mga ito ang puting dragon. Mayroon namang nagsabi na ano raw ba sa tingin ng lalaki ang ginagawa niya. Ibaba raw nito ang kanyang pana. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na kung kaya raw nitong makatama sa ganun kalayong distansya ng walang palaso malamang ito raw yun. Ang sinasabing absolute impartialist. Ito raw ay hindi mabuti o masama. Ngunit ito raw ay hindi nagdadalawang isip na pumatay para sa pera. At sinasabing kaya raw nitong patamaan ang isang martial artist mula sa layong 40 miles. Ito raw ang main villain ng mundong ito. Sabi naman ng isa na hindi raw nila maaaring gamutin yung walang mga appointments. Ang hospital daw na ito ay ang headquarters. Ang ginagamot lang daw dito ay yung mga pasyente na hindi na kayang gamutin o hindi tinatanggap sa mga clinics. Kailangan niya rong magdala ng letter of recommendation mula sa klinik upang matulungan nila siya. Napatahimik naman dito saglit ang lalaki at napasambit ng letter of recommendation, at naging emosyonal, ibinaba ang kanyang pana at hindi na kumibo. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na mukhang kumalma na raw ito ng kaunti.
Naaalala niya na raw ngayon. Humantong daw sa path of evil ang taong ito matapos na ma-assassinate ang kanyang anak na babae. At sa tingin niya raw, ang injured na batang ito ay ang kanyang anak. Kung ganoon, ang anak daw nito ay nakatakdang mamatay dito. Ngunit teka lang, ano raw ba kaya ang mangyayari kapag nailigtas nila ang anak nito rito? At sinabi ng lalaki sa mga tauhan ng puting dragon na ang tao raw na sumubok gumamot sa bata ay ang head ng Hwaju Clinic. Nakipagdeal daw ito sa kanya na ito ay gagawa ng simpleng recommendation letter ngunit hindi naman daw nito ito ginawa. Sinubukan na raw nila itong gamutin sa loob ng nagdaang 10 araw at 5 araw naman daw ang ginugol niya bago niya marating ang lugar na ito. 5 araw, pagtataka naman ng mga tauhan. Dinagdag pa ng lalaki na dinala niya raw ito rito dahil sa tingin niya raw hindi na nito kakayaning maghintay pa ng matagal. Ang Hwaju Clinic daw, ay sinabi lang sa kanya na hindi raw nila maaaring sabihin ang mga detalye sa isang tao na hindi naman parte ng kanilang faction. Kaya siya raw ay maghihiganti, napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ang Hwaju Doctor daw, ito raw ay isang karakter na sinasabing gay na gamot lang ang ilang mga piling member ng kanyang faction. At kung tama daw ang pagkakaalala niya pinalala lang daw nito ang sitwasyon ng bata. Basically, ito raw ay nagsayang lang ng oras at hindi man lang nagsulat ng letter of recommendation. Ngunit bukod doon, sila raw ay naglakbay sa loob ng 5 araw kaya paano raw nangyaring buhay pa rin ang bata. Ito raw ay hindi kayang ipaliwanag ng modernong medisina. Ilang sandali pa ay lumuhad ang lalaki, Yumoko, at emosyonal na nagsabing nagpakahirap daw siya ng husto upang kumita ng pera na maaari niyang magamit sa mga ganitong pangyayari. Nakahanda raw siyang ibigay sa kanila ang lahat ng mayroon siya. Kaya pakiusap iligtas daw nila ang anak niya. At makikitang ang naawa sa kanya ang mga tauhan ngunit, napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ito raw ay mas emosyonal pa sa personal. At sa tingin niya raw kailangan ng lumabas ng master niya upang ito ay marisolba. Maya-maya pa ay dumating na ang puting dragon at nagsabing at least sabihin daw muna ng lalaki sa kanya kung ano ang problema. Napasigaw naman ang mga tauhan nang makita ang puting dragon at nagsabing ang tao raw na iyon ay nagmamatigas na ilagay sa mahirap na posisyon ang kanilang hospital. Napalingon naman ang lalaki at napasabi sa kanyang isip na ang taong ito raw ba ay ang White Dragon Godly Doctor. Ilang sandali pa ay lumuhad siya sa harap nito at nagmakaawa na iligtas ang kanyang anak. Ito raw ay inatake ng 7 mga halimaw. Ayon daw sa diagnosis ng Hwaju Clinic, ito raw ay mayroong internal wounds at sinabing ang mga intestines daw nito ay nagkapunit-punit. Ngunit ang gamot daw na ibinigay ng mga ito ay walang epekto. Napapikit naman ang puting dragon dito, umupo, tiningnan ang kalagayan ng bata, tiningnan ang pulso, nagbuntong hininga at nagsabing himala raw na buhay pa rin ito hanggang ngayon ngunit, sa pagkakataong ito huli na raw ang lahat. Ito raw ay hindi na kayang mailigtas, na siya namang naging dahilan upang kumulo ang dugo ng lalaki. At pasigaw niyang sinabi sa puting dragon na ano raw ba ang sinabi nito, ano raw ba ang pinagsasasabi nito. At sinabi nga ng puting dragon na huli na raw ang lahat at makikitang ang tuluyan ng nawala sa matinding pag-iisip ang lalaki. Nag-release ito ng napakatinding energy, at pasigaw na nagsabing iyon daw ba ay isang bagay na dapat sabihin ng isang doktor. Makikitang ang nagulantang dito ang mga tauhan at napamura naman si Jin. At makikitang ang aatake na ang lalaki ngunit binigyan lang ito ng malamig na tingin ng puting dragon. At nung tatama na ang atake ng lalaki, ay bigla na lang mayroong pumigil sa kanyang kamay. Ito pala ay si Yuho, na siya namang ikinagulat ng lalaki. Sinabi naman ni Yoho na pakiusap kumalma lang daw ito. Ang lugar daw na ito ay ang White Dragon Hospital. Sa likod naman ay mararamdaman ang napakalakas na enerhiya at napanganga ang mga tauhan. Nagulat naman dito si Jin at napasabi sa kanyang isip na gaya daw ng iniisip niya,
Napakalakas daw ni Yoho kahit na ito ay walang gaanong description doon sa novel. Ilang sandali pa ay sumigaw ang lalaki na bitawan daw siya ni Yoho. At nagsabing ito ay dahil sa tingin nila marumi ang pera niya, hindi raw ba? Nag-release ng matinding energy ang lalaki at nagsabing ang Hwaju Doctor daw at ang Puting Dragon ay pareho lamang na mga peke at superficial, kung kaya, napasabi naman si Jin na napakatindi daw ng bloodlust nito. Gaya daw ng inaasahan niya mula sa Phantom Archer. Ngunit biglang napalingon si Jin nang mayroon siyang napansin. At dito nga ay makikita ang mga lalaki na mayroong mga pulang bandana at ilang sandali pa ay pinalibutan ng mga ito ang tatlo. Nagulantang naman ang lalaki nang makita ang mga ito. Ito raw ay mga martial artists. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na talagang ito raw ay nakakagulat. Ngunit, ang hospital daw ay isa ring institusyon na nagmula sa mga martial artists, kaya obvious daw na ito ay mayroong martial artists branch. Sinabi naman ng Puting Dragon na hindi raw nila magagawang posible ang imposible. Sinabi naman ng lalaki na kung ganoon patayin na lang daw nila siya kasama ng kanyang anak dito. Dahil kung hindi, isinusumpa niya raw sa kanyang pangalan na Phantom Archer na papatayin niya ang lahat ng nandito sa hospital. At pagkatapos nun, isusunod niya ang superficial na Hwaju Doctor na iyon. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ito raw ay masama, ngunit bakit daw ba napakakalmado lang ng dalawang yon. Sinabi naman ng Puting Dragon sa lalaki na gawin niya raw kung ano ang gusto niya. Though ang ibig sabihin daw nito makikita nila ang bangkay ng Phantom Archer at ang nameless nitong anak na mabubulok sa daan. Na siya namang naging dahilan upang mas lalong sumiklab ang Phantom Archer. Ano raw ba ang pinagsasasabi ng Puting Dragon? Ngunit nagtanong lang ang Puting Dragon kung mukha raw ba siyang nagbibiro. Na siya namang ikinagulantang ni Jin. Ito raw ang unang pagkakataon. Hindi niya pa raw nakikita ang ganitong cold expression sa mukha ng kanyang guro noon. Tila ito raw ay ibang tao na ngayon. Sinabi naman ng Phantom Archer na narinig niya raw ang mga sabi-sabi na ang martial arts ng White Dragon Godly Doctor ay first rate. Alam niya raw na maaari siyang humantong sa pagiging bangkay gaya ng sinabi nito, ngunit, confident daw siya na kaya niyang makakuha ng isang tao sa kanila. Na siya namang ikinagulantang ni Jin. Bakit daw ito tumitingin sa kanya habang sinasabi yon? Hindi raw ba kaya na siya ang tinutukoy nito? Ngunit sinabi lang ng Puting Dragon na how fitting para sa isang Phantom Archer na magbitaw ng ganoong salita. Ang isipin daw na nagbabalak itong mag-hostage ng isang bata, wala na raw siyang pagdududa ngayon. At makikitang nag-release na rin ng chi ang Puting Dragon. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ito raw ay masama. Kung ito raw ay talagang papatayin ng kanyang master, kailangan niya raw itong pigilan anuman ang mangyari. At makikitang ang patakbong sumigaw ng master si Jin. At nagsabing teka lang, maaari niya raw bang tingnan ang bata? Na siya namang ikinagulat ng dalawa, ng mga martial artists, ni Yoho, at ng iba pa. Tinanong naman ng Puting Dragon si Jin kung ano raw ba ang pinagsasasabi nito. Sumagot naman si Jin na sumasang-ayon daw siya sa sinabi nito na hindi na maililigtas ang bata. Ngunit sa tingin niya raw, kung ito raw talaga ay nakatadhanang mamatay maaari daw nila itong pag-eksperimentuhan at sambit naman ng Puting Dragon at dinugtong naman ni Jin na gusto niya rong mapunta sa kanila ang villain na iyon na siya namang ipinagtaka ng Puting Dragon. At ganoon din naman ang Phantom Archer. Maya-maya pa ay nilagay na nila sa stretcher ang bata. At binigyan ni Yoho ng instructions ang mga tauhan. At sinunod naman ito ng mga ito. Ilang sandali pa ay napatingin si Jin sa Phantom Archer at napasabi sa kanyang isip na mula sa pagiging berserk bumalik na raw ito sa pagiging tatay. Hindi rin naman daw kasi ito isang uri ng tao na mangho-hostage ng isang bata. Binitawan daw nito ang lahat ng kanyang pride para sa kanyang anak.
Ilang sandali pa ay humingi ng tawad ang Phantom Archer kay Jin at nagsabing pagkatapos niya rong maglakad sa path sa pagitan ng mabuti at masama sa loob ng mahabang panahon nagkaroon na raw siya ng matalas na mga mata. At nung tumingin daw siya sa mga mata ng Dragon Godly Doctor ito raw ay mga mata na hindi tao ang tingin sa mga tao. Nagtaka naman si Jin nang marinig ito at nagtanong kung ano raw ba ang tingin nito. Sumagot naman ang Phantom Archer na hindi rin daw siya sigurado. Ito raw ay natatakpan ng kanyang magandang mukha at eleganteng tindig ngunit siya raw ay sinasabihan ng kanyang senses na walang pakialam ang Dragon Godly Doctor kung mamatay pa ang lahat ng nandito maliban na lang sa isang tao na siya namang ikinagulat ni Jin. At sinabi ni Jin na oo totoo raw na siya ay medyo pinapahalagahan ng kanyang master. Sumagot naman ang Phantom Archer ng oo naramdaman niya rin daw yon. Ang mga doktor daw ay nakasaksi na ng mga kamatayan na higit pa sa mga martial artists. At naturally iyon daw ang nagsasanhi upang sila ay maging mas messed up kumpara sa ibang mga normal na tao. At ang Huadio Doctor daw na yon ay napaka-weird din. Ngunit at least iyon daw ay mas mukhang tao kumpara sa Dragon Godly Doctor. Napangiti naman si Jin nang marinig ito. Dinagdag pa ng Phantom Archer na ang doktor daw na yon ay mukhang gumagamit ng parehong ngiti maging ang kaharap man daw nito ay isang bato o isang tao. At iyon daw ay nagbibigay sa kanya ng pagkabahala. Hinawakan niya ang balikat ni Jin at taos pusong humingi ng tawad at nakiusap na iligtas daw nito ang kanyang anak. Gagawin niya raw ang lahat kapag nangyari yon kaya pakiusap. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ang sincerity daw ng taong ito ay napaka-dense na kumakalat sa hangin at ito ay mas nakakamatay pa kumpara sa isang lason. Although ang lugar daw kung saan siya nakatira at maging ang kanyang edad ay nagbago pakiramdam niya raw siya raw ay muling nakatapak sa ring. Oo tama, dahil ang lugar daw na ito ay isa ring hospital. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa operating room. At makikitang nasa loob ang tatlo. At dito ay nagtanong ang puting dragon kay Jin kung talaga raw ba na maililigtas niya ito sa taglay niya na medical knowledge. Napatahimik naman saglit si Jin at nagsabing hindi niya raw ito maipapangako. At napasabi sa kanyang isip na ang lugar daw na ito ay walang X-ray, CT, at MRI scans kaya imposible niya raw na ma-check ang kalagayan nito. Ngunit, kung ito raw ay katulad sa nabasa niya, baka, at sinabi niya sa puting dragon na kailangan daw muna nilang i-check ang tiyan ng pasyente. Ito raw ba ay posible? Sumagot naman ng oo ang puting dragon at nagsabing gusto ni Jin na magkaroon ng mas komprehensibong inspection kaysa sa observation at pulse reading hindi raw ba? Sumagot naman ng oo si Jin at nagsabing hindi niya pa raw kasi natututunan kung papaano magbasa ng pulso. Tingnan natin, sambit naman ng puting dragon. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ang isa raw sa pinaka-nakakagulat na bagay na nasaksihan niya mula nang dumating siya sa mundong ito ay ang chi inspection. At ito na nga ang ginagawa ngayon ng puting dragon. Maya-maya pa ay makikitang nag-release ng chi ang puting dragon. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ang paggamit daw ng chi upang i-inspect ang buong katawan, ito raw ay katulad lang ng ultrasound scans ngunit ito raw ay mas accurate dahil sa chi sense. At ang sabi daw sa kanya halos mararamdaman mo na raw ang insides ng isang tao kapag ginamit mo ang flow of the chi. Ngunit ang makita raw ito ng personal, ito raw ay labis na nakakamangha. Mayroon din daw siyang maraming inner force kaya magagawa niya rin daw ba kaya ito kapag siya ay nag-practice. At nagpatuloy ang chi inspection na isinagawa ng puting dragon. Makalipas ang ilang sandali, ay sinabi ng puting dragon na ang sasabihin niya raw ngayon, ito raw ay sa pagitan lang nilang tatlo. Naiintindihan daw ba nila, na siya namang ipinagtaka ni Jin? At sinabi ng puting dragon na ang umatake daw sa batang ito ay gumamit ng napaka-powerful na water element technique. At ito raw ay mayroong unique characteristic. Ito raw ay nangangailangan ng kaalaman sa isang particular na martial arts.
Sinabi naman ni Jin na so ang ibig daw bang sabihin ng master niya ang gumawa nito ay kabilang sa isang specific na clan. Sumagot naman ang puting dragon na tama daw yon. At ang taong iyon daw ay kabilang sa White Blade clan ng Justice Faction. Na siya namang ikinagulat ni Jin. Justice Faction, hindi raw ba't kadalasan ng gumagawa ng ganitong bagay ang mga evil faction? Kaya bakit daw ito gagawin ng Justice Faction? Kahit ito pa raw ay isang grudge, ang atakehin daw nito ang pamilya o kaya naman anak, anong klaseng mga bastards daw ba yon? Doon daw sa novel, hindi raw nalaman ng Phantom Archer kung sino ang gumawa nito sa kanyang anak hanggang sa dulo. Kaya kung ang may gawa daw nito ay nagmula sa Justice Faction, siguradong gagawin daw nila ang lahat upang patahimikan ang Phantom Archer. At sinabi ni Jin na iyon daw ay personal na business ng tinatawag na Phantom Archer kaya wala raw silang karapatan na makialam. Siya raw ay interesado lang sa pagligtas ng pasyente. Nagulat naman ang puting dragon nang marinig ito. At napasabi sa kanyang isip na ang unchildlike indifference daw na ito na mayroon si Jin, ito raw ay kabaligtaran niya. Ganun pa man, ito rin daw ay mahalagang philosophy para sa isang gangho doctor. At naalala ni Jin na ang cause of death ng bata sa novel ay necrosis mula sa pagburst ng lung nito. Buti na lang daw, sa tingin niya na hindi na masama kung dadaan niya ito sa surgery. Ang concern niya na lang daw sa ngayon, kung mayroon bang sapat na energy ang bata upang maglast sa isasagawa nilang surgery. At sinabi ni Jin sa puting dragon na kailangan daw muna nilang humingi ng permission sa tatay ng bata. Kakausapin niya raw muna ito. At sa labas nga ay sinabi ni Jin sa Phantom Archer na mayroon lang daw silang dalawang pagpipilian. Dalawang pagpipilian, pagtataka naman ng Phantom Archer. Sinabi naman ni Jin na una, hayaan na lang daw nila na mamatay ng mapayapa ang bata. Maaari daw silang mag-perform ng acupuncture upang masiguro na hindi ito makaramdam ng sakit hanggang sa ito ay malagutan ng hininga. At maaari daw nilang i-resuscitate ang consciousness nito sa pamamagitan ng final surge technique upang ito ay makausap ng Phantom Archer sa huling pagkakataon. Hindi naman nakaimak ang Phantom Archer dito. Sinabi naman ni Jin na ang pangalawa raw, ang lumaban sila hanggang sa katapusan. Ngunit kung sila raw ay mabigo, ito raw ay magdudulot ng damage sa bangkay ng bata at ito rin daw ay magiging masakit para sa kanya. At yumoko si Jin. Napahawak naman sa kanyang mukha ang Phantom Archer nang marinig ito, naging emosyonal, at nagsabing still ito pa rin daw ay 100 times na mas better kumpara sa isang doktor na mangangako na ito ay mapapagaling niya ngunit hindi naman. So, sinasabi raw ba ito ni Jin upang sabihin sa kanya na wag siyang sisihin nito kung ano man ang mangyari dahil ito ay kasalanan niya? Tinawag naman ni Jin na Sir ang Phantom Archer at nagsabing hindi. Sinasabi niya raw ito dahil siya raw ay walang karapatan na mag-decide sa magiging kapalaran ng bata. Siya raw ay isa lamang outsider na nakita ang batang ito sa unang pagkakataon. Ngunit ang Phantom Archer daw, alam daw nito kung ano ang best para sa pasyente at kung ano ang pinakagusto nito. Hindi naman nakaimak ang Phantom Archer dito. At naalala niya ang sinabi ng bata na disguise, ayos lang daw yon. Palagi niya rong ginagawa ang ganitong bagay. Mag-iingat daw siya na hindi mahuli ng mga bad guys kaya dapat, hulihin daw ito lahat ng kanyang tatay. At napasabi ang Phantom Archer na ang anak niya raw ay mas matapang pa kumpara sa ilang mga tao na kilala niya. At, hindi niya raw maaaring sabihin dito kung ano ang trabaho niya. Kaya niloko niya ito sa pamamagitan ng pagsabing siya ay isang knight ng gangho. At naniwala daw ito sa mga sinabi niya hanggang sa huli. Gusto daw nitong sundan ang kanyang mga footsteps, matuto ng martial arts, tumanggap ng mga quests kasama siya, at maging isa ring knight. Ngunit, bakit huli ka nang dumating tay, sambit ng bata? Hindi niya raw ito magawa gaya ng ginagawa ng tatay niya. Ngunit hindi rin naman daw masama ang ipinakita niya laban sa mga bad guys, hindi raw ba?
na siyang naging dahilan upang madurog ang puso ng Phantom Archer. Siya ay napasigaw. Siya raw ay isang manloloko at duwag. Isang tao na ayaw mag-suffer sa kahirapan at sa parehong pagkakataon, ayaw na ma-outcast ng iba ang kanyang anak. Ang lahat daw ng ito ay dahil sa pagiging masama niyang ama. Kaya pakiusap iligtas daw ito ni Jean, pakiusap iligtas daw nito ang kanyang anak. Paano niya raw ito mahahayaang mamatay kung ang kanyang moron na tatay ay buhay at napakaayos ng kalagayan? Pakiusap iligtas daw ito ni Jean. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Jean sa loob. At tinanong siya ng puting dragon kung kamusta raw ba ang naging usapan nila. Sumagot naman si Jean na wala daw siyang choice kundi sabihin ang sinabi niya sa master niya, hindi niya raw ito hahayaang mamatay ng madali. Sinabi naman ng puting dragon na kung ganoon kailangan na raw nilang magmadali. Sabihin daw ni Jin kay Yoho kung ano ang kailangan niya. At sumang-ayon naman dito si Jin. At isinulat na ito ni Jin. Maya-maya pa ay napasabi siya sa kanyang isip na ang hospital daw ay hindi magandang lugar, ito rin ay hindi mapayapang lugar. Dahil ito raw ay isang lugar kung saan kailangan mong lumaban ng paulit-ulit. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit na si Jin sa pasyente at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay nagsasuffer mula sa liver laceration na kilala rin bilang lung rupture. Ang atay daw nito ay dinurog na parang tufo ng internal chi control method gaya ng binanggit ng kanyang master at ang colon daw nito ay napatid. Ngunit ito raw ay kakaiba dahil ayos lang daw ang ribs nito. Isang misteryo daw kung paanong nabuhay pa ang batang ito sa loob ng 15 araw. Sa tingin niya, marahil ito raw ay dahil sa kanyang inner force at dahil na rin sa mga gamot na nakonsume nito. Kaya mukhang ang chi daw ay napaka-omnipotent. Ito raw ay nagsisilbing antibiotic at maaaring mag-maintain ng buhay. Ilang sandali pa ay bumalik na si Yoho dala ang isang bagay. Binilisan niya raw itong gawin gaya ng in-instruct ni Jin. Na siya namang ikinagulat ni Jin. Ito raw ay hindi kapanipaniwala. At napasabi sa kanyang isip na ano raw ba talaga ang taong ito. Inutusan niya raw itong gumawa ng infusion line para sa blood transfusion ngunit napakabilis niya raw itong nagawa. Napatanong naman ang puting dragon kung balak daw ba ni Jin na mag-provide ng dugo gamit ang bagay na ito. Sumagot naman si Jin na oo. Kung wala rong blood transfusion siguradong mamamatay daw ang bata. Kaya binabalak niya raw na i-connect ang bagay na ito sa bata at sa kanyang tatay upang magsalin ng dugo. Ilang sandali pa ay pumasok na ang Phantom Archer at nagsabing handa na raw siya. Kung ito raw ay makakapagligtas sa buhay ng kanyang anak ubusin na raw nila ang dugo sa kanyang katawan. Natulala naman si Jin nang marinig ito, ilang sandali pa ay nagsimula na ang operasyon. At sinabi ni Jin sa kanyang isip na ito raw ay open heart surgery. Pagtagilid daw ng pasyente, mag-perform daw siya ng open surgery mula sa dalawang sides ng katawan nito. Kapag siya raw ay nag-cut through papunta sa intercostal nerves habang nag-ooperate, makakasecure daw siya ng vision. Siya raw ay nasa Murim world kaya baka posible raw na i-sever niya ito gamit ang blade at i-reattach na lang pagkatapos. Kaya ito raw ay magiging mas malinis at mas maayos kumpara sa mga modern na surgical techniques. Sa likod naman ay hindi makapaniwala ang puting dragon sa ginagawa ni Jin. Ito raw ay mga kamay ng isang taong ilang daang beses nang nagsagawa ng surgery. Paano raw nangyari na ang isa lamang bata ito raw ay higit pa sa katakataka at mahiwaga. Ito raw ay hindi kapanipaniwala, ito raw ay makaibang mundo. Hindi pa raw siya nakakakita ng ganitong uri ng surgery. Ang knowledge daw sa likod ng teknik na ito ay beyond sa lupaing ito. Hindi, ito raw ay beyond sa mundong ito. Ilang sandali pa ay napakamot si Jin sa kanyang pisngi at nagsabing magsimula na raw sila. Maaari daw nila itong magawa sa pamamagitan ng pag-minimize ng bleeding. Si Yoho ay gagamitin ang kanyang void suction upang higupin ang dugo pati na ang iba pang mga fluids at waste.
Ang Phantom Archer naman ay magsusupplement sa pasyente sa pamamagitan ng kanyang chi upang i-maintain ang buhay ng kanyang anak. At finally, ang master niya ay magdadagdag din ng kanyang sariling chi sa pasyente upang ma-amplify ang effects ng mga medicine at matulungang ma-preserve ang buhay ng bata. Silang lahat daw ay nagsama-sama para sa buhay ng batang ito. At ngayon ay kailangan na lang itong tahiin ni Jin upang matapos na. At iyon na nga ang nangyari. Maya-maya pa ay sinabi ng puting dragon kay Jin na ang blood pressure daw ng pasyente ay bumababa. Bakit daw ba ganito? Na siya namang ikinagulantang ni Jin. Paano daw yun nangyari? Dapat maaari na raw itong makatayo ngayon. Ngunit bakit daw bumaba ang heart rate nito? Siguradong ito raw ay related sa kanyang pagdudugo. Teka lang, ibig sabihin nun hindi raw ba kaya na, at makikitang biglang ipinasok ni Jin ang kanyang isang kamay sa sugat ng pasyente. Na siya namang ipinagtaka ng lahat at napatanong si Yoho kung ano raw ba ang ginagawa ni Jin. Ngunit ipinikit lang ni Jin ang kanyang mga mata at nakiramdam. Maya-maya pa ay mayroon siyang natuklasan. Hinugot niya ang kanyang kamay, napamura, at napasabi sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya. At sinabi niya na ito raw ay mayroong spleen rupture. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Sinabi pa ni Jin na sila raw ay masyadong nakafocus sa atay kung kaya hindi raw nila ito napansin. Ito raw ay nasa ilalim ng ribs, at nakatago sa ibang organs. Ang atay daw ay makakapag-regenerate kaya hindi raw ito gaanong magiging problema ngunit kung wala rong spleen, hihina daw ng husto ang immunity ng pasyente. Siguradong kapag ito raw ay nakasurvive magmumakmak lang ito sa isang secluded na lugar at mangangamba sa kanyang kalusugan buong buhay niya. At napasabi si Jin sa kanyang isip na practically ang surgery daw na ito ay tila pagsira lang sa goal na mayroon ang batang ito sa buong buhay niya. Sinabi naman ng puting dragon na ang tanong, gaano daw ba kalala ang damage sa spleen ng pasyente? Ininspect ito ng puting dragon at nagsabing mukhang hindi na raw ito kailangang putulin na siya namang ikinagulat ni Jin. At napatanong kung kaya daw ba talaga itong gawin ng master niya. Sinabi naman ng puting dragon kay Jin na wala rong rason para i-bear nito ang lahat ng burden. Marahil siya raw ay maraming pagkukulang ngunit hanggat nasa kanya raw ang titulong doktor siguradong makakatulong daw siya kay Jin sabay tusok ng silver needle sa katawan ng pasyente. Ilang sandali pa ay naglabas ito ng chi at nagsabing manood daw ng mabuti si Jin. Ipapakita niya raw sa kanya kung paano i-apply yung ginawa niya sa puno. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na sa pamamagitan daw ng needle, tina-transfer daw ng kanyang master ang kanyang inner force. Maya-maya pa ay nagulat si Jin nang makitang bumabalik na ang pulso ng bata. Gaano man daw kaliit ang laceration, o kung gaano kaayos ang position nito, may rason daw kung bakit hinirang na greatest doctor ang master niya sa Marine World. Oo tama. Hindi raw ito ang panahon para masindak. Kailangang tapusin niya na raw ang surgery na ito as fast as possible. At sinimulan na itong tahiin ni Jin. Ilang sandali pa ay pinutol niya na ang dulo ng sinulid, hinila, at mapapansin ang kakaibang ekspresyon ng mukha ng Phantom Archer. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga si Jin. Sa wakas natapos na raw. Gaano na raw ba katagal ang oras na lumipas, tila na drained daw ng husto ang kanyang energy. Ilang sandali pa ay binati si Jin ng puting dragon. Ang mailigtas daw ang bata mula sa kamatayan, ito raw ay malaking relief. Sinabi naman ni Jin na siya raw ang dapat na magpasalamat sa master niya ngunit sinabi ng puting dragon na hindi. Dahil sigurado raw siya na gagamutin siya ni Jin sa ganitong paraan balang araw. Ngumiti naman si Jin dito. Ilang sandali pa ay makikitang nawalan ng malay ang Phantom Archer. Napatingin naman si Jin dito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay nagpersevere ng husto at mayroong superhuman patience. At ito raw ay hindi nag-alinlangan na tahakin ang mapanganib na daan mailigtas lang ang kanyang anak.
At maririnig ang boses ni Yoho na sumisigaw na bilasan daw nila, dalhin daw nila ito sa ibang kwarto. Pagtingin naman ni Jin sa puting dragon, ay nagulantang siya nang makitang babagsak na rin ito. At makikitang ang nawalan din ito ng malay. Na siya namang ipinag-alala ni Yoho. At sabay na napasigaw ang dalawa.